Ang yaman ay naglaho sa isang iglap. Habang si Rafael ay lugmok sa putika ng pagkatalo, ang asawa niyang si Clarissa ay humahalakhak sa piling ng bago nitong marangyang buhay. Wala ka ng silbi, Rafael. Isa ka na lang basurang dapat itapon. Ang sakit ay tila lason, ngunit sa gitna ng dilim, may isang tapat na kamay na nanatiling nakakapit. Handa na siyang bumangon mula sa abo ng pagtataksil. Hanggang saan ang kayang itaya ng isang pusong tapat para sa pag-ibig at dangal. Wala ka ng silbi, Rafael. Isang malaking basura na lang ang tingin ko sa iyo. At sa lahat ng mga pangakong napako mo, huwag mo na akong hahabulin dahil hinding-hindi ko ipagpapalit ang kinabukasan ko sa isang lalaking kahit pambili ng gatas ng sariling anak ay wala na. Ang bawat salita ni Clarissa ay tila mga talim ng kutsilyo na humihiwa sa katinoan ni Rafael. Nakaluhod siya sa basang semento sa tapat mismo ng gate ng kanilang mansyon na ngayon ay may nakadikit ng pulang selyo mula sa korte. Ang ulan ay walang awang bumubuhos, pilit na nilulunod ang kanyang mga hikbi, ngunit hindi nito kayang hugasan ang hapdi ng pagtataksil na nakaukit sa kanyang puso. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang tinitignan ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng gamot para sa lagnat. Kanina lamang, tumakbo siya sa botika, ibinenta ang huling piraso ng kanyang dangal para lamang magkaroon ng panlunas sa namumula at mainit na katawan ng kanilang anak na si Angel. Akala niya, sa pagbalik niya, ang yakap ng asawa ang sasalubong sa kanya, ngunit isang malamig na paalam at ang anino ng isang bagong lalaki ang kanyang natagpuan. Clarissa, parang awa mo na. Kahit wag na para sa akin. Si Angel, may lagnat siya. Kailangan kanya. Ang paos na pagsamo ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa unti-unting pagkamatay ng kanyang mundo. Isang matunog na tawa ang narinig niya mula sa likuran ni Clarissa. Si Doña Aurora, ang kanyang biyenan, ay nakatayo doon habang may hawak na payong. Ang muka ay puno ng pandidiri. Rafael, huwag ka nang magdrama. Alam nating lahat na ginagamit mo lang ang bata para kaawaan ka. Mabuti pa sa yaya na lang na, yan sumama ang apo ko. Tutal, pareho naman kayong mga hampas lupa. Tinalikuran siya ni Clarissa ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang nito, patungo sa naghihintay na marangyang sasakyan ni Marco, ay tila tunog ng isang pintong tuluyan nang nagsara sa kanyang buhay. Ang mga daliri ni Rafael ay unti-unting namamanhid. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa kabila ng basang paligid. Ang hangin na pumapasok sa kanyang baga ay tila punong-puno ng bubog. Bawat hininga ay isang pasakit. Nararamdaman niya ang pagbagsak ng kanyang sariling katawan, ang bigat ng kawalan ng pag-asa, na mas matindi pa sa bigat ng basang damit na kanyang suot. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kumpanya, ang respeto, ang tahanang binuo niya ng maraming taon, ay naglaho na parang bula. At ang pinakamasakit sa lahat, ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa ay ang unang bumitaw nang ang hirap ay dumating. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, naramdaman ni Rafael ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Hindi ito ang malambot at mabangong kamay ni Clarissa. Ito ay isang kamay na may mga kalyo, tuyo, ngunit puno ng katapatan. Senyorito Rafael, tama na po. Tumayo na kayo riyan. Nandito po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Ito si Mira, ang tahimik na kasambahay na tila naging anino lamang sa loob ng mansyon. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang karga si Angel na nakabalot sa isang lumang kumot. Ang bata ay nanginginig sa sakit at ginaw. Ang mga mata ni Mira ay hindi puno ng awa, kundi ng isang uri ng katatagan na hindi kailanman nakita ni Rafael sa mga taong nakapaligid sa kanya noong siya ay mayaman pa. Lumingon si Rafael. Ang kanyang muka ay basang-basa ng ulan at luha. Nakita niya kung paano gamitin ni Mira ang sariling katawan upang harangan
ang malakas na bugso ng hangin na tumatama sa bata. Kahit ang sarili nitong manipis na blusa ay hapit na sa ginaw. Ang kapakanan ng kanyang anak ang inuuna nito. Pinanood nila ang unti-unting paglayo ng sasakyan ni Clarissa. Ang pulang ilaw nito ay tila isang mapanguyam na paalam sa dilim ng gabi. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi pa kaysa sa kulog na gumuguhit sa langit. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang ungol ni Angel at ang mabilis na tibok ng puso ni Rafael na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tumayo si Rafael ng pasuray-suray, ang kanyang tuhod ay nanginginig sa panghihina. Tumingin siya sa malawak na kalsada, sa kawalan ng direksyon, at sa tanging taong nanatili sa kanyang tabi. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang sumpa na walang katapusan. Paano nga ba magsisimulang muli ang isang taong hindi lang kayamanan ng ninakaw, kundi pati na rin ang dahilan upang maniwala na ang mundo ay may natitira pang kabutihan? Ang amoy ng lumang kahoy at halumigmig ang unang sumalubong sa pandama ni Rafael nang imulat niya ang kanyang mga mata. Wala na ang malambot na kama na may sutlang sapin. Wala na ang malamig na simoy ng air conditioner. Ang kanyang likod ay nakalatag sa isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na semento na tila hinihigop ang natitirang init ng kanyang katawan. Nilibot niya ang kanyang paningin sa maliit at madilim na kwarto sa looban ng tondo. Isang kupas na kortina ang nagsisilbing harang sa nag-iisang bintana kung saan sumisilip ang maputlang liwanag ng araw. Sa isang sulok, nakita niya si Mira na nakaluhod, maingat, na pinupunasan ng noo nang natutulog na si Angel gamit ang isang basang bimpo. Ang paghinga ng bata ay mabigat pa rin. Ngunit wala na ang matinding init na muntik ng kumitil sa buhay nito kagabi. Tila isang bangkay na nagising mula sa hukay si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim, ang kanyang panga ay magkadikit dahil sa pinipigil na galit at matinding awa sa sarili. Siya si Rafael Monteverde, ang negosyanteng tinitingala, ginagalang at kinatatakutan. Ngayon, hindi man lang niya kayang bilhan ng matinong higaan ang kanyang nag-iisang anak. Napansin ni Mira ang paggising niya. Tahimik itong tumayo at lumapit. May hawak na isang basong tubig na malinaw, ngunit nakalagay sa isang gasgas na plastik na baso. "Uminom muna po kayo, senyorito. Kailangan niyo ng lakas." Mahinang wika ni Mira. Ang boses ay nagtataglay ng isang magiliw na pag-aalaga na tila hindi alintana. Ang katotohanang sila ay nasa pinakailalim ng lipunan. Hindi inabot ni Rafael ang baso. Itinaboy niya ang kamay ni Mira, hindi dahil sa galit sa dalaga, kundi dahil sa labis na pagkasuklam sa kanyang sariling kawalang kwenta. Ang tubig ay bahagyang natapon sa sahig, ngunit hindi nagreklamo si Mira. Pinunasan lamang nito ang sahig gamit ang laylayan ng kanyang sariling lumang damit. "Bakit mo pa ako dinala rito, Mira? Bakit hindi mo na lang kami iniwan sa kalsada? Wala na akong ibabayad sa iyo. Wala na akong maibibigay. Isa na lamang akong pabigat ngayon." Mapait at nanginginig ang boses ni Rafael. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang bumagsak muli. Huminto si Mira sa pagpupunas. Tumingala siya at tiningnan ng diretso sa mga mata ang dating amo. Walang bakas ng pang-aawa sa kanyang mukha, kundi isang matibay na paninindigan. "Hindi po ako nagtatrabaho sa inyo para lang sa pera, senyorito. May mga utang na loob na hindi nababayaran ng salapi. Habang nabubuhay po ako, hindi ko hahayaang magutom si Angel at hindi ko hahayaang sumuko kayo." Pagkatapos bitiwan ang mga salitang iyon, kinuha ni Mira ang isang maliit na palanggana at lumabas ng kwarto. Naiwan si Rafael na nakatitig sa kisameng kinakalawang. Ang mga salita ni Mira ay tila isang mainit na kumot na ibinalot sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Ngunit kasabay nito ay isang mabigat na sampal sa kanyang pagkalalaki. Sa labas, sa gitna ng maiingay na kapitbahay at masikip na eskinita, nilamon ni Mira ang kanyang hiya.
Nagtungo siya sa isang maliit na karinderya sa kanto at nagmakaawa na maghugas ng bundok-bundok na mga pinagkainan kapalit ng kaunting barya. Ang matapang na sabon at malamig na tubig ay humapdi sa kanyang mga kamay na may mga sugat na. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat pinggan na kanyang kinukuskos ay katumbas ng isang subo ng pagkain para kay Angel at Rafael. Nang lumubog ang araw at muling nagdilim ang kalangitan, bumalik si Mira sa maliit na inuupahang kwarto. Dala niya ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mainit na lugaw. Ang amoy ng luya at paminta ay pumuno sa masikip na espasyo, nagpaggising sa kumakalam na sikmura ng mag-ama. Maingat na kumuha si Mira ng 2 mangkok. Sa unang mangkok, sinaliin niya ang lahat ng malalambot na butil ng kanin at ang nag-iisang maliit na piraso ng manok. Pinakain niya muna si Angel, na ngayon ay medyo may lakas na, parang ngumiti ng bahagya. Pagkatapos, inilapag niya ang mangkok sa harap ni Rafael. "Kumain na po kayo. Mainit pa yan," utos ni Mira. Ang tono ay may halong pakiusap. Tinignan ni Rafael ang mangkok na nasa kanyang harap. At pagkatapos ay nilipat ang paningin sa mangkok na hawak ni Mira. Ang nasa dalaga ay halos purong sabaw na lamang. Walang laman, walang kanin. Nakita ni Rafael ang pamumula ng mga kamay ni Mira, ang mga daliring kumulubot sa maghapong pagbabad sa tubig. Isang matinding paninikip ng dibdib ang naramdaman ni Rafael. Ang lalaking sanay mag-iwan ng libu-libong tip sa mga sikat na restauran, ngayon ay nakatingin sa isang babaeng isinusuko ang sariling pagkain para lamang may laman ang kanyang tiyan. Dahan-dahan, kinuha ni Rafael ang kutsara. Kumuha siya ng kalahati ng kanin mula sa kanyang mangkok at inilipat ito sa mangkok ni Mira. "Hindi ko kayang kumain habang nakikita kang nagtitiis ng ganyan. Kumain tayo ng sabay." Matigas ngunit may basag na boses na sabi ni Rafael. Napatingin si Mira kay Rafael. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, nakita niya ang anino ng tunay na Rafael, hindi ang mayaman at aroganteng negosyante, kundi isang amang natututong magpakumbaba. Tumango si Mira at tahimik nilang pinagsaluhan ang simpleng hapunan. Habang naghuhugas ng pinagkainan sa labas ng kwarto makalipas ang ilang oras, hindi sinasadyang napahaplos si Mira sa kanyang kaliwang pulso. May isang maliit at kupas na peklat doon. Ang kanyang isip ay sandaling lumipad sa isang alaala noong siya ay bata pa, isang madilim na gabi sa ospital, at isang lalaking nag-abot ng tulong sa kanyang naghihingalong ina. Ang lalaking iyon ay ang yumaong ama ni Rafael. Isang pangako ang binitawan niya noon, isang panata na ibabalik niya ang buhay na iniligtas ng pamilya Monteverde. Ngunit ang tahimik nilang gabi ay biglang nabasag. Ang manipis na pintong kahoy ng kanilang inuupahang kwarto ay yumanig mula sa isang malakas at marahas na paghampas mula sa labas. Sunod-sunod na mga boses ng magagaspang na lalaki ang umalingaw-ngaw sa eskinita, nagmumura at naghahanap ng taong nagtatago. "Labas diyan, Monteverde. Alam naming nandyan ka. Akala mo ba makakatakas ka sa mga utang ng kumpanya mo, ha?" Sigaw ng isang garalgal na boses na sinundan ng isa pang malakas na pagtulak sa pinto. Ang mga kalawanging bisagra ay tila bibigay na sa anumang sandali. Mabilis na gumapang si Rafael palapit kay Angel. Mahigpit na niyakap ang nagugulat at naiiyak na bata. Mula sa labas ng pinto, nakatayo si Mira. Ang kanyang maliit na katawan ay nakaharang sa tanging daanan. Ang dibdib ay mabilis na umaangat baba dahil sa matinding kaba. Wala silang laban, wala silang matatakbuhan, at ang kalupitan ng mundo ay tila tuluyan na silang sinukol sa masikip na sulok na yon. Ang marupok na pintuang kahoy ay tuluyan ng bumigay sa marahas na pagtulak ng mga lalaking nagbabadyang maghasik ng gulo. Bumungad ang 3 matitikas na lalaki, ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng anino at galit. Wala silang sinayang na oras. Pinaghahagis nila ang mga manipis na upuan
at ang nag-iisang maliit na mesa sa gilid. Naghahanap ng anumang bagay na may halaga. Niyakap ni Rafael ng mahigpit si Angel. Itinago ang mukha ng bata sa kanyang dibdib upang hindi nito makita ang kalupitan ng mundo. Si Mira ay nanatiling nakatayo sa harap nila. Ginagawang kalasag ang sariling maliit na katawan kahit pa nanginginig ang kanyang mga tuhod. Isang lalaki ang lumapit at buong lakas na hinawakan si Rafael sa kwelyo ng kanyang gusot na polo. Pilit siyang itinatayo. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng pananakot habang sinasabing mayroon na lamang silang hanggang kinabukasan upang magbayad, kahit kalahati man lang ng interes ng utang na naiwan ng kumpanya, kung hindi ay buhay na ni Rafael ang kapalit. Matapos mag-iwan ng mapait na babala, nilisan ng mga lalaki ang kwarto, iniwan ang mag-ama at si Mira sa gitna ng mga nagkalat na gamit. Ang gabing iyon ay naging napakahaba para kay Rafael, habang mahimbing nang natutulog si Angel sa kandungan ni Mira dahil sa labis na pagod at epekto ng gamot. Tahimik na tumayo si Rafael. Ang kanyang paningin ay madilim. Walang makitang ni isang patak ng pag-asa. Pakiramdam niya ay isa siyang sumpa na nagdadala lamang ng kapahamakan sa mga taong nasa paligid niya. Kung mawawala siya, marahil ay titigil na ang mga naniningil. Marahil ay makakahanap si Mira ng mas maayos na buhay nang wala siyang pabigat na inaalagaan. Lumabas siya ng eskinita at naglakad patungo sa tulay, kung saan sa ilalim ay umaagos ang maitim at mabahong tubig ng estero. Ang hangin ay nanlalamig, humahaplos sa kanyang balat, tila inaanyayahan siyang sumuko na lamang. Sumampa si Rafael sa sementadong harang ng tulay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inaalala ang huling halakhak ni Clarissa at ang kawalang muwang na mukha ng kanyang anak. Handa na siyang bumitaw, handa na siyang tapusin ang lahat ng sakit. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang paa sa hangin, isang mainit at nanginginig na kamay ang mahigpit na humila sa likuran ng kanyang damit. Ang puwersa ay sapat upang mawalan siya ng balanse at mapaupo pabalik sa sementadong kalsada. Sa halip na sumagot, mabilis na binuksan ni Mira ang dala nitong maliit na bag. Mula rito, kinuha niya ang isang makapal na sobre at inihagis sa dibdib ni Rafael. Ang sobre ay bumukas at tumambad ang mga buong perang papel, isang halaga na sapat na upang patahimikin pansamantala ang mga naghahanap sa kanya. Natigilan si Rafael. Pinulot niya ang pera ng may panginginig ng mga kamay. Tumingala siya kay Mira, ang kanyang isip ay naguguluhan. Saan kukuha ang isang simpleng kasambahay ng ganitong kalaking halaga? Wala silang kahit anong naisalba mula sa mansyon. Habang nakatitig sa dalaga sa ilalim ng maputlang liwanag ng poste ng ilaw, napansin ni Rafael ang isang malaking pagbabago. Ang gintong kwintas na may maliit na palawit na krus, ang tanging alaala ni Mira mula sa kanyang yumaong ina na hindi nito hinuhubad kahit kailan, ay wala na sa leeg nito. Ngunit hindi lamang yon ang nagpatigil sa paghinga ni Rafael. Nang iabot ni Mira ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo, umurong ang manggas ng lumang blusa ng dalaga. Sa tiklop ng braso ni Mira, nakita ni Rafael ang isang piraso ng bulak na nakadikit gamit ang medical tape. May mantsa ng sariwang dugo sa gitna nito. Ang mukha ni Mira ay namumutla. Ang mga labi ay tuyot. Isang malinaw na palatandaan ng labis na pagkuha ng dugo. Parang binuhusan ng kumukulong tubig ang buong pagkatao ni Rafael. Ibinenta ni Mira ang nag-iisang kayamanan nito. At nang hindi pa ito sumapat, ibinenta nito ang sariling dugo upang iligtas ang buhay ng isang lalaking wala namang naibigay sa kanya kundi hirap. Ang kaluluwa ni Rafael, na kanina lamang ay handa ng sumuko, ay biglang napuno ng isang matinding hiya at pagkamangha. Tumayo si Rafael at dahan-dahang naglakad pabalik kasama si Mira. Pagpasok nila sa kwarto, maingat na inilapag ni Mira ang kanyang bag sa ibabaw ng lumang karton. Sa pagkakabukas ng zipper ng bag, nahagip ng paningin ni Rafael ang isang luma at naninilaw na sobrang nakasuksok sa pinakailalim.
Hindi ang kulay ng sobre ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang pangalang nakasulat doon, gamit ang pamilyar na tinta, Don Arturo Monteverde, ang pangalan ng kanyang yumaong ama. Bago pa man niya maitanong kung bakit may sulat ang kanyang ama sa bag ng kanilang kasambahay, ang bigat ng katotohanan ng sakripisyo ni Mira ay muling nanaig sa kanyang isipan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang kamay ni Mira, ang kamay na may kalyo, malamig, at may bakas pa ng turok ng karayom. Mahigpit niya itong hinawakan, idinikit sa kanyang noo, at sa unang pagkakataon, ang mga luha ni Rafael ay luha ng labis na pasasalamat. Inangat niya ang kanyang paningin. Tinitigan niya ng malalim ang mga mata ni Mira habang ang kanyang boses ay tila isang panalangin. Bakit, Mira? Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Ang ningning ng mga aranya sa kisame ng mansyon ng mga Monteverde ay hindi nagbago. Ngunit ang mga taong nagdiriwang sa ilalim nito ay may mga pusong nababalutan ng itim na budhi. Ang pagdikit ng mga mamahaling kristal na kopita ay naghudyat ng isang marangyang pagdiriwang para sa panibagong yugto ng buhay ni Clarissa sa piling ng bago nitong kinakasama na si Marco. Ang hapagkainan ay pinalamutian ng mga pambihirang putahe, samantalang ang tunay na may-ari ng tahanang iyon ay nagtitiis sa iisang mangkok ng malabnaw na lugaw. Nakatayo si Doña Aurora sa gitna ng sala, suot ang isang kumikinang na bestida na binili mula sa unang danyos na nakuha nila sa pagbagsak ng kumpanya ni Rafael. Ang kanyang labi ay nakapinta ng mapulang lipstick na tila sumisimbolo sa dugong sip-sip niya mula sa dating manugang. Cheers to a better life, Clarissa! Nakanggiting wika ni Doña Aurora habang iniaangat ang kanyang baso ng alak. I told you, tama ang naging desisyon nating iwan ang lalaking yon. Aanhin mo ang bulag na pag-ibig kung sa kangkungan ka naman pupulutin. You deserve a king at hindi isang talunang negosyante na walang kayang ibigay kundi sakit ng ulo. Isang halakhak na puno ng pagmamalaki ang pinakawalan ni Clarissa habang nakakapit sa braso ni Marco. You know, Mom, you're right. Kapag naiisip ko kung paano magmakaawa si Rafael sa ulanan nung gabing iyon, natatawa na lang ako. I gave him the best years of my life, tapos ipagmamalaki niya sa akin ang pagiging bagsak niya. And that maid, si Mira. Bagay na bagay silang dalawa, ang basurero at ang kanyang basurahan. Habang patuloy silang nagpapakasawa sa ninakaw na yaman, palihim na humiwalay si Doña Aurora sa mga bisita. Nagtungo siya sa dating pribadong opisina ni Rafael. Ang silid na ngayon ay inaangkin na ni Marco. Lumapit siya sa isang nakatagong vault sa likod ng malaking painting. Mula roon, kinuha niya ang isang lumang brown envelope. Nang buksan niya ito, lumabas ang isang orihinal na titulo ng lupa. Isang malawak na asyenda na hindi nakapangalan kay Rafael, kundi sa isang taong matagal nang patay. Mahigpit niyang hinawakan ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Kung malalaman lamang ni Rafael na ang pinakamalaking yaman ng pamilya Monteverde ay hindi kasamang nalugi at ito ay hawak niya ngayon, tiyak na magkakagulo ang lahat. Mabilis niyang ibinalik ang dokumento sa loob at nilock ang vault bago lumabas na tila walang nangyari. Sa kabilang dako ng lungsod, malayo sa amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain, nilalakad ni Mira ang makipot at maputik na daan ng palengke. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa bulsa ng kanyang lumang palda. Patuloy na kinakapa at binibilang ang iilang barya na natira mula sa perang ibinayad niya sa mga naghahanap kay Rafael kagabi. Ang mga baryang ito ay kailangan niyang pagkasyahin para sa 2 araw na pagkain nilang tatlo. Huminto siya sa isang nagtitinda ng mga gulay na medyo lantana. Binili niya ang pinakamurang talbos ng kamote at ilang pirasong kamatis. Hindi alintana ni Mira ang mabahong amoy ng kanal o ang siksikan ng mga tao. Ang tanging nasa isip niya
ay ang makapag-uwi ng mainit na sabaw upang magkaroon ng lakas si Rafael na muling bumangon at upang patuloy na gumaling si Angel. Habang naglalakad palabas ng palengke, may napansin siyang isang kulay rosas na bulaklak ng gumamela na nahulog mula sa isang paso ng tindahan ng mga halaman. Medyo lukot na ang ilang talulot nito, ngunit matingkad pa rin ang kulay. Yumuko si Mira at maingat itong pinulot. Pinunasan niya ang alikabok sa mga talulot nito gamit ang laylayan ng kanyang damit. Naisip niya na kapag inilagay niya ito sa isang basong may tubig sa tabi ng higaan ni Angel, marahil ay mapapangiti niya ang bata sa kabila ng madilim at malungkot nilang kwarto. Ang maliit na bagay na yon ay isang patak ng kulay sa kanilang naghihingalong mundo. Ngunit ang munting namangiti sa mga labi ni Mira ay biglang naglaho nang huminto sa kanyang harapan ang isang pamilyar at makintab na itim na sasakyan. Bumaba ang bintana nito at iniluwa ang mukhang huling inaasahan niyang makita sa lugar na yon. Si Clarissa. Napadaan ito sa lugar upang i-check ang isang lumang warehouse na balak bilhin ni Marco. Ngunit ang pagkita nito kay Mira ay isang pagkakataon na hindi nito palalampasin upang mang-insulto. Bumaba si Clarissa mula sa sasakyan, suot ang mahabang damit na tila nandidiri sa lupang kanyang inaapakan. Tiningnan niya si Mira mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Well, 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 look who we have here. Ang dakilang tagapagligtas ni Rafael. Kumusta naman ang buhay sa putikan, Mira? Masarap ba ang pakiramdam na ikaw ngayon ang asawa ng isang talunan? Mapang-asar na wika ni Clarissa, pinagmasdan ang maliit na bilao ng gulay na hawak ni Mira. Nanatiling tahimik si Mira. Itinaas niya ang kanyang baba, hindi nagpakita ng takot. Ang kanyang katahimikan ay mas lalong nakapagpagalit kay Clarissa dahil inaasahan nitong yuyuko ang dating kasambahay tulad ng ginagawa nito noon sa mansyon. Bingi ka ba o sadyang tanga? Patuloy ni Clarissa, lumapit ng isang hakbang. Kahit anong gawin mong pagpapabida kay Rafael, katulong ka pa rin. You are nothing but dirt. At tignan mo nga iyang binili mo. Mga damong ipinapakain lang sa baboy. Bagay na bagay talaga kayo ng asawa ko. Mga patay gutom. Wala pa ring kibo si Mira, ngunit inihakbang niya ang kanyang paa upang umalis. Hindi makapapayag si Clarissa na talikuran lamang siya ng isang hamak na kasambahay. Sa isang mabilis at malupit na galaw, iniangat ni Clarissa ang kanyang sapatos na may mataas na takong at walang awang sinipa ang bilao na hawak ni Mira. Nabitawan ni Mira ang bilao. Gumulong ang mga talbos ng kamote at nadurog ang mga kamatis sa maitim na putik ng kalsada. Kasabay nito, nahulog mula sa kamay ni Mira ang kulay rosas na gumamela at bago pa man niya ito madampot, sadyang inapakan ito ni Clarissa hanggang sa tuluyang masira at bumaon sa dumi. Alamin mo kung saan ang lugar mo, Mira. Nabubuhay kayo sa mga tira-tira ko, kaya huwag kang mag-inarte. Malamig na banta ni Clarissa bago ito tumalikod at sumakay pabalik sa kanyang marangyang sasakyan. Naiwan si Mira na nakaluhod sa basang semento. Tinitigan niya ang mga nadurog na kamatis na kahalin tulad ng dugong ibinenta niya kahapon. At ang nayuping bulaklak na sana ay magbibigay ng ngiti kay Angel. Habang ang sasakyan ni Clarissa ay unti-unting naglaho sa paningin, ang mga luha ni Mira ay tahimik na pumatak sa putik. Ngunit kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha ay ang pag-alab ng isang hindi matitinag na determinasyon sa kanyang dibdib. Tila isang malaking pader na gumuho ang pag-asa sa isip ni Rafael habang tinititigan ang mga namamagang kamay ni Mira na nag-aayos ng mga nasirang gulay. Pagbalik ng dalaga mula sa palengke, hindi ito nagsalita. Tahimik nitong hinugasan ang mga nalaglag na talbos ng kamote na nabalot ng putik. Wala itong idinadaing, ngunit nakita ni Rafael ang mga gasgas sa tuhod ni Mira at ang pag-iwas ng tingin nito. Hindi na siya nagtanong pa. Alam ni Rafael na ang labanan na ito ay hindi na lamang tungkol sa nawalang pera,
Ito ay laban ng dangal na unti-unting tinatapakan ng mundo. Napatingin siya kay Angel na ngayon ay mahimbing na natutulog, may kaunting kulay na ang mga pisngi. Ang kalmadong mukha ng bata at ang tahimik na presensya ni Mira sa isang sulok ay gumising sa natutulog na lakas sa kanyang katawan. Ang leon na matagal nang pinulpol ng tadhana ay unti-unting nagbubukas ng mata. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, bumangon si Rafael. Sinuot niya ang isang kupas na t-shirt at ang pinakamaayos niyang pantalon na naiwan. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring umasa na lamang sa mga baryang inuuwi ni Mira galing sa paghuhugas ng pinggan. Siya ang haligi. Siya ang dapat pumasa ng hirap. Nagtungo siya sa daungan, isang lugar na puno ng ingay, pawis at amoy ng asin at gasolina. Dito, walang nakakakilala sa dating bilyonaryong si Rafael Monteverde. Dito, siya ay isa lamang manipis na lalaking naghahanap ng pagkakakitaan. Sa unang araw niya, hindi siya tinanggap sa mga madaling trabaho dahil sa kawalan ng karanasan. Wala siyang pagpipilian kundi ang mag-alok ng lakas sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas at mabibigat na kahon ng isda. Ang mainit na sikat ng araw ay tila pinapaso ang kanyang balat. Ang bawat sako na nakapatong sa kanyang likod ay parang bato na nagpapayuko sa kanyang mga tuhod. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa manlasa ang dugo, ngunit hindi siya tumigil. Tuwing naiisip niyang sumuko at umupo, lumilitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Mira na tahimik na umiiyak sa ilalim ng ulan at ang nangiti ni Angel. Patuloy siyang nagbuhat, hinahayaan ng pawis sa talikabok na balutin ang kanyang dating makinis na balat. Nang sumapit ang takip silim, umuwi si Rafael na halos kaladkarin na ang sariling mga paa. Ang kanyang balikat ay puno ng pasa at ang kanyang mga braso ay nanginginig sa matinding pagod. Ngunit nang ibigay niya kay Mira ang ilang daang pisong kanyang kinita mula sa maghapong pagpapakapagod, may isang kakaibang liwanag na naglalaro sa kanyang mga mata. Isang pagmamalaki na matagal na niyang hindi naramdaman. Kinuha ni Mira ang pera nang may panginginig ng mga kamay. Tumingala ito kay Rafael. Ang mga mata ay puno ng paghanga at awa. "Senyorito, bakit po kayo nagtrabaho ng ganyan kabigat? Baka magkasakit kayo." Rafael, malambot ngunit may diin na pagtatama niya. "Tawagin mo na akong Rafael, Mira. Wala na tayong amo at katulong ngayon. Magkasama tayo rito." Wala sa sariling napangiti si Mira. Isa itong maliit at nahihiyang ngiti, ngunit sapat na upang pagaanin ang matinding pagod ni Rafael. Mabilis na kumilos ang dalaga upang ihanda ang hapunan. Mula sa perang inuwi ni Rafael, nakabili si Mira ng 2 pirasong tuyo at isang maliit na latang sardinas na hinaluan niya ng maraming sabaw upang mapagkasya nilang tatlo. Sa loob ng masikip at umuusok na kwarto, pinagmasdan ni Rafael si Mira habang nakayuko ito sa harap ng maliit na kalandiuling. Ang buhok nitong lagpas balikat ay basa ng pawis at nakadikit sa noo. Dahan-dahan lumapit si Rafael. Kumuha siya ng isang malinis na pamunas at maingat na pinunasan ang mga butil ng pawis sa noo at pisngi ng dalaga. Natigilan si Mira, nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang init ng kamay ni Rafael na dumampi sa kanyang balat, bagamat may magaspang na tela, sa pagitan nito ay nagpadala ng isang kuryente na umabot hanggang sa kanyang dibdib. "Pahinga ka na. Ako na ang magtutuloy nito," mahinang wika ni Rafael. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinaumagahan, habang muling nagbubuhat si Rafael sa daungan, napansin niya ang isang lalaking may itim na sombrero na kanina pa sumusunod sa kanya ng palihim. Hindi ito manggagawa sa pantalan dahil sa suot nitong sapatos na formal. Nang magtungo si Rafael sa isang madilim na bahagi ng bodega upang uminom ng tubig, mabilis na lumapit ang lalaki at hinarangan ang kanyang daan.
Inalis ng lalaki ang kanyang sombrero. Natigilan si Rafael nang makilala ang pamilyar na mukha nito. Ito ay si Arthur, ang dating head accountant ng kumpanya ni Rafael bago ito bumagsak. Ang lalaking biglang naglaho noong kainitan ng investigasyon. Hindi ka pa ba tapos magdusa, Monteverde? Bungad ni Arthur. Ang boses ay puno ng kaba at pabulong na tila natatakot na may makarinig sa kanila. Nanlisik ang mga mata ni Rafael. Mabilis niyang kinwelyuhan si Arthur at idinikit ito sa sementadong pader ng bodega. Ikaw, hayop ka. Saan mo dinala ang pera ng kumpanya? Bakit mo ako ibinenta kay Marco? Ngunit sa halip na lumaban, itinaas ni Arthur ang magkabilang kamay. Nanginginig ang mga labi habang nagsasalita. Bibitawan mo ako, Rafael. Wala akong ninakaw. Napilitan lang akong magtago dahil binantaan nila ang buhay ng pamilya ko. May kailangan kang malaman. Hindi si Marco ang nagplano ng pagbagsak mo. Nabitiwan ni Rafael ang kwelyo ng dating empleyado. Ang kanyang isip ay naguluhan. Kung hindi si Marco, sino? Tumingin si Arthur sa kaliwat kanan bago mabilis na kumuha ng isang nakatuping dokumento mula sa loob ng kanyang jacket. Ipinilit niya ito sa kamay ni Rafael. Tingnan mo yan, Rafael. Basahin mo kung sino ang mong nag-authorize ng paglilipat ng lahat ng pondo sa mga pekeng kumpanya. Niloko kanila, matagal na. Bago pa man makapagtanong si Rafael, mabilis na tumakbo palayo si Arthur, lumusot sa mga nakasalansang sako hanggang sa tuluyang mawala sa paningin. Sa gitna ng madilim na bodega, dahan-dahang binuksan ni Rafael ang lukot na dokumento. Ang liwanag mula sa isang butas sa bubong ay tumama sa papel, sapat lamang upang mabasa niya ang mga nakalimbag na pangalan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso hanggang sa maramdaman niya ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Sa ibaba ng dokumento, malinaw na nakaukit ang isang pirma. Hindi ito pirma ni Marco, hindi rin ito pekeng pirma. Ito ay ang lagda na matagal na niyang kilala at pinagkakatiwalaan. Ang pangalan ay nakasulat sa malalaking letra, Clarissa Monteverde. Nanginginig ang mga daliri ni Rafael habang sinusundan ng kanyang paningin ang mga kurba ng tinta sa ilalim ng lumang dokumento. Ang liwanag na sumisingit mula sa butas ng yero ay tila isang mapanuring mata na tumatanglaw sa pinakamadilim na katotohanan ng kanyang buhay. Nakatitig siya sa pangalan at pirma ng kanyang asawa, Clarissa Monteverde, ang babaeng inalayan niya ng kanyang buong mundo. Ang ina ng kanyang anak ay ang mismong naglagay ng posas sa kanyang mga kamay upang siya ay lumubog sa utang. Binasa niya ang mga sumunod na pahina. Ang bawat talata ay naglalaman ng detalyadong paglilipat ng pondo ng kumpanya patungo sa mga pekeng negosyo na hindi niya kailanman narinig. Ginawa ito buwan bago pa man pumutok ang iskandalo ng pagkalugi. Plinano nila ito ng maigi. Hinintay nilang masaid ang kaba ng kumpanya at nang mangyari iyon, siya ang itinulak nila sa bangin upang saluhin ang galit ng mga investigador at mga nagpautang. Ang galit na sumiklab sa dibdib ni Rafael ay hindi na tulad ng nagwawalang apoy ng isang taong nawalan ng pag-asa. Isa itong malamig at nakakapasong yelo. Isang galit na nagpatibay sa kanyang pasya na hindi siya maaaring mamatay na isang talunan. Itiniklop niya ang manipis na papel at maingat na itinago sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso, upang laging ipaalala sa kanya ang sakit ng pagtataksil. Ang paglalakad, pabalik sa eskinita ng tondo noong gabing iyon, ay naging magaan para kay Rafael. Wala na ang bigat ng kawalang alam. Pagdating niya sa tapat ng kanilang inuupahang kwarto, tahimik siyang pumasok. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan, maliban sa malalim at payapang paghinga ni Angel na ngayon ay mahimbing nang natutulog at wala ng lagnat. Sa isang sulok, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang gasera, nakaupo si Mira. Hawak ng dalaga ang gusot at punit na polo shirt na ginamit ni Rafael sa pantalan kanina. Ang liwanag ng apoy ay nagbibigay ng mainit na kulay sa mukha ni Mira. Itinatampok ang pagod,
ngunit kalmadong anyo nito. Maingat na itinutusok ni Mira ang karayom sa tela, hinihila ang sinulid upang pagdugtungin ang mga napunit na bahagi. Tumayo lamang si Rafael sa may pintuan, pinagmamasdan ang bawat galaw ng dalaga. Sa bawat pagtusok ng karayom, tila may isang sugat sa puso ni Rafael na unti-unting nananahimik. Ang babaeng nasa harap niya ay walang kahit anong pinag-aralan sa negosyo, walang mamahaling alahas na suot, at walang maipagmamalaking yaman. Ngunit nagagawa nitong ayusin ang mga bagay na sinira ng mga taong nag-aangkin ng pinakamataas na antas sa lipunan. Napansin ni Mira ang presensya ni Rafael. Mabilis nitong ibinaba ang tinatahing damit at nag-angat ng tingin. Rafael, nandyan ka na pala. Bakit hindi ka nagsalita? Ipaghahanda na kita ng maiinom. Nag-aalalang wika ni Mira, akmang tatayo mula sa kanyang pagkakaupo sa sahig. Huwag na Mira. Diyan ka lang. Pigil ni Rafael. Ang boses ay malambot at puno ng kapayapaan na matagal na nitong hindi naramdaman. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa sahig, kaharap ng dalaga. Tiningnan niya ang damit na nasa kandungan ni Mira. Ang napunit na manggas ay halos buo na muli. Tahi ng isang simpleng sinulid, ngunit ginawa ng may matinding pag-iingat. Inabot ni Rafael ang dulo ng tela. Habang ginagawa niya iyon, bahagyang nagtama ang kanilang mga daliri. Ang init ng balat ni Mira ay nagpadala ng isang pamilyar at nakakapanibagong kaba sa dibdib ni Rafael. Hindi niya iniwas ang kanyang kamay. Nanatili siyang nakahawak sa tela at bahagya sa mga daliri ng dalaga. Bakit mo inaaksaya ang oras mo sa isang sirang damit? Pwede naman nating itapon yan. Mahinang tanong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Mira. Napalunok si Mira. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang nag-init sa ilalim ng malalim na pagtingin ng lalaki. Ibinalik niya ang paningin sa tinatahing damit. Sayang naman po kasi, may magagamit pa. Naniniwala po ako na hindi porke nasira ang isang bagay ay dapat na itong itapon. Minsan, kailangan lang itong paglaanan ng pasensya at ayusin ng dahan-dahan. Kapag nabuo na ulit, mas tumitibay pa ito kaysa sa dati. Bawat salita ni Mira ay tila isang malinaw na mensahe para sa naguguluhang isip ni Rafael. Naramdaman niya ang matinding paghanga sa dalaga. Ang mga babaeng kilala niya noon ay mabilis magpalit ng gamit kapag may gasgas. Si Clarissa ay mabilis nagpalit ng asawa nang maubos ang kanyang pera. Ngunit si Mira, nananatili itong nag-aayos ng mga bagay na itinuturing ng iba na basura. Salamat, Mira! Wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay isang sinserong bulong. Salamat dahil pinili mong ayusin, pati ako. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Mira, ngunit ang munting nangiti na sumilay sa kanyang muka ay sapat na upang maramdaman ni Rafael na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi pagkakamali ang pagbagsak niya dahil ito ang naging daan upang makilala niya ang nag-iisang taong totoo sa kanya. Nang makatulog na si Mira sa tabi ni Angel, lumipat si Rafael sa pinakamadilim na bahagi ng kwarto. Muli niyang inilabas ang dokumentong ibinigay ni Arthur. Kung plinano ni Clarissa ang lahat, imposible na ginawa niya iyon ng mag-isa. Si Clarissa ay walang sapat na talino pagdating sa mga pasikot-sikot ng batas sa korporasyon. May ibang nag-isip nito. Binasa niya ang huling pahina ng kontrata, doon sa bahagi kung saan nakasulat ang mga pangalan ng Board of Directors ng pekeng kumpanya. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang pangalan na nakatago sa ilalim ng mga legal na termino. Ang kumpanyang tumanggap ng pinakamalaking pondo mula sa kanyang bangkaroteng negosyo ay ang Aurora Holdings. Nanginig ang panga ni Rafael. Ang pangalang iyon, ang nag-iisang tao na laging nasa likod ni Clarissa, nagbubulong ng mga kamandag sa taingan ng kanyang asawa. Si Doña Aurora, ang kanyang biyenan. Ang babaeng palaging nangmamaliit sa kanyang kakayahan, ang mismong nag-abot kay Clarissa sa lalaking si Marco. Biglang nagtagpi-tagpi ang lahat sa isip ni Rafael.
Hindi si Marco ang tunay na kalaban. Si Marco ay isa lamang tuta na ginamit ng mag-ina upang maging mukha ng panlilinlang. Si Doña Aurora ang utak ng lahat, ang halimaw na umubos sa pinaghirapan ni Rafael. At ang pinakamasakit na katotohanan ay ang pagkaalam niyang si Clarissa, ang ina ng kanyang anak, ay pumayag na maging kasangkapan ng sarili nitong ina upang durugin ang haligi ng kanilang pamilya. Humigpit ang hawak ni Rafael sa papel hanggang sa magusot ito sa kanyang palad. Buhay pa siya. At hanggat humihinga siya, sisiguraduhin niyang sisingilin niya ng buong buo ang lahat ng inagaw ng mag-inang yon. Kahit pa ang maging kapalit ay ang pagtayo niya mula sa mga mismong guho na ginawa nila. Ang maalat na hangin at ang nakakapasong sikat ng araw sa pantalan ay hindi naging hadlang sa unti-unting pagbangon ni Rafael. Habang nagbubuhatas siya ng mga kahon ng isda, nahagip ng kanyang pandinig ang usapan ng dalawang kapatas. Nagkakaproblema sila sa paglalabas ng mga kargamento dahil sa isang pagkakamali sa mga dokumento sa customs, isang bagay na magdudulot ng malaking pagkalugi sa araw na yon. Dito ginamit ni Rafael ang natitirang sandata na hindi kailanman kayang nakawin nina Clarissa at Doña Aurora, ang kanyang talino at karanasan. Lumapit siya sa tagapamahala ng pantalan. Sa simula, tinawanan lamang siya nito dahil sa kanyang marumi at gusgusin na anyo. Ngunit nang magsimulang magsalita si Rafael, gamit ang mga teknikal na termino at malinaw na solusyon na natutunan niya sa loob ng isang dekada bilang pinuno ng Monteverde Corporation, unti-unting napalitan ng paggalang ang pagkutya ng lalaki. Sa loob lamang ng 2 oras, naayos ni Rafael ang problema sa mga papeles. Bilang pabuya, inabutan siya ng tagapamahala ng isang makapal na sobre ng pera, isang komisyon na higit pa sa kikitain niya sa isang buwan ng pagbubuhat. Hawak ang pera. Pakiramdam ni Rafael ay muling dumaloy ang dugo sa kanyang mga ugat. Ngunit sa halip na itabi ang lahat ng halaga para sa kanilang kinabukasan, isang bahagi ng kanyang isip ang lumipad patungo sa babaeng palaging naghihintay sa kanya sa madilim at masikip nilang kwarto. Pauwi, dumaan siya sa isang maliit na pamilihan. Bumili siya ng masaganang pagkain at sa isang tindahan ng mga damit, napansin niya ang isang simpleng bestida na kulay bughaw. Wala itong mga kumikinang na bato tulad ng mga isinusuot ni Clarissa noon. Ngunit sa paningin ni Rafael, ito ang pinakamagandang damit na babagay sa maamong mukha ni Mira. Nang makarating siya sa inuupahang kwarto, tahimik na naglalaro si Angel sa isang sulok habang nagkukumahugog si Mira sa pagtitiklop ng mga manipis na kumot. Nang iabot ni Rafael ang paper bag sa dalaga, bakas ang labis na pagtataka sa mukha nito. Binuksan ni Mira ang supot. Nang makita ang asul na bestida at malambot na tela nito, agad na umurong ang kanyang mga kamay. Rafael, bakit ka gumastos para rito? Hindi ko ito kailangan. Mas kailangan ni Angel ng gatas at kailangan nating mag-ipon pambayad sa upa. Hinawakan ni Rafael ang mga kamay ni Mira at inilagay muli ang damit sa mga palad nito. Bumili ako ng gatas at masarap na ulam. Huwag kang mag-alala. Galing ito sa marangal na trabaho. Mira, palagi mo na lang inuuna si Angel. Palagi mo na lang inuuna ako. Ngayon, gusto kong unahin mo naman ang sarili mo. Kahit ngayon lang, hayaan mong tratuhin kita hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat sa lahat ng magaganda sa mundo. Isang mainit na luha ang tumakas mula sa mga mata ni Mira. Sa buong buhay niya, siya ang palaging naglilingkod. Siya ang palaging nagbibigay. Ito ang unang pagkakataon na may nagregalo sa kanya at mula pa sa lalaking lihim na tinitibok ng kanyang puso. Matapos makapagpalit, lumabas si Mira mula sa maliit na banyo. Ang bestidang bughaw ay tila isinukat para lamang sa kanya. Nagpapalitaw sa simpleng ganda na matagal nang natatago sa likod ng mga lumang uniforme ng kasambahay. Ang kanyang buhok ay basa pa,
at nagkakabuhol-buhol. Kinuha ni Rafael ang lumang suklay mula sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang lumapit sa likuran ni Mira. "Hayaan mo ako," mahinang bulong ni Rafael. Natigilan si Mira, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok na tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Rafael sa kanyang likuran. Hindi magkadikit, ngunit sapat na upang maramdaman ang presensya nito. Dahan-dahan, sinimulang suklayin ni Rafael ang basang buhok ng dalaga. Ang bawat pagdaan ng suklay ay sinasabayan ng mahinang haplos ng mga daliri ni Rafael sa anit ni Mira. Naramdaman ni Mira ang mabining hininga ng lalaki na tumatama sa kanyang batok. Pumikit si Mira, ninanamnam ang kapayapaan at ang matinding kilig na nagpapanginig sa kanyang mga tuhod. Sa sandaling iyon, sa loob ng masikip at mahirap na kwartong iyon, pakiramdam ni Mira ay siya ang pinakamayamang babae sa buong mundo. Kinaumagahan, bago magtungo sa pantalan, dumaan si Rafael sa isang pampublikong telepono at tinawagan ng kaisa-isang abogado na nanatiling tapat sa kanyang yumaong ama, si Attorney Sanchez. Gusto niyang mag-imbestiga tungkol sa Aurora Holdings. Ang boses ng matandang abogado sa kabilang linya ay puno ng kaba. Nagbabala ito na mag-ingat siya kay Doña Aurora. Ibinunyag ng abogado na maraming taon na ang nakararaan. May malaking kasalanan si Doña Aurora na may kinalaman sa isang lupain at ang tanging pangalan na labis na kinatatakutan ng matandang Donya ay ang pangalan ng ama ni Rafael at ang isang nagngangalang Gregorio de Leon. Hindi pamilyar si Rafael sa pangalang yon, ngunit isinulat niya ito sa kanyang isipan. Isang mahalagang piraso sa nagugulong palaisipan ng kanyang nakaraan. Tanghali na nang makarating si Rafael sa isang katamtamang laking kainan malapit sa pantalan, makikipagkita siya sa tagapamahala upang pag-usapan ang isang mas malaking kontrata para sa logistik ng mga kargamento. Suot niya ang lumang polo na maingat na tinahi ni Mira, mukhang disente at puno ng kumpiyansa. Maayos ang takbo ng usapan at handa na sanang pumirma ang tagapamahala nang biglang tumahimik ang buong kainan. Ang tunog ng matutulis na sapatos na bumabayo sa makinis na sahig ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Pumasok si Clarissa, suot ang isang nagkikinang na pulang damit. Kasunod ang dalawa niyang mayamang amiga. Napadaan lamang sila upang kumain matapos mag-shopping, ngunit nang magtama ang paningin nila ni Rafael, isang demonyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarissa. Hindi makapapayag si Clarissa na makita si Rafael na nakikipag-usap sa mga negosyante. Para sa kanya, dapat ay nasa putikan na nagmamakaawa ang dating asawa. Marahas na naglakad si Clarissa patungo sa mesa ni Rafael at nang walang pag-aalinlangan ay hinampas ang mesa, dahilan upang matapon ang kape sa mga papeles na pinag-uusapan nila. Tingnan niyo nga naman kung sino ang nagpapanggap na disenteng tao rito. Malakas na anunsyo ni Clarissa. Sinisigurong naririnig ng lahat ng tao sa kainan. Binalingan niya ang tagapamahala ng pantalan. "Mister, kung ako sa'yo, hindi ko ipagkakatiwala ang negosyo ko sa lalaking ito. Isa siyang magnanakaw. Isang bangkaroteng basurero na nagtatago sa napakaraming utang." Tumayo si Rafael, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado sa kabila ng pamumula ng kanyang mukha sa kahihiyan. Nakatingin sa kanya ang tagapamahala. Ang mga mata ay puno ng pagdududa at pagkabigla. Narinig ni Rafael ang mga bulungan ng mga tao sa paligid. Naroon muli si Clarissa. Sa gitna ng maraming tao, buong lakas na tinatapakan ang natitirang dangal ng lalaking minsang nagbigay sa kanya ng lahat. "Ano, Rafael? Bakit bigla kang natahimik? Akala mo ba, porke nakasuot ka ng maayos na polo ay mabubura na ang katotohanang isa kang talunan? Huwag mong lokohin ang Ginoong ito. Ang bawat sentimong hawak mo ngayon ay malamang ninakaw mo lang sa mga taong pinaglingkuran mo." Ang boses ni Clarissa ay tila isang matalim na sirena na bumasag sa katahimikan ng buong kainan.
Ang bawat mata ng mga kumakain doon ay nakatitig ngayon kay Rafael, puno ng paghatol at bulong-bulungan. Ang tagapamahala ng pantalan na kanina lamang ay handa ng magtiwala ay dahan-dahang binawi ang kanyang ballpen. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng pag-aalinlangan habang tinititigan ang namumulang mukha ni Rafael. Ramdam ni Rafael ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ang bawat salita ni Clarissa ay tila isang mabigat na semento na unti-unting lumulunod sa kanya pabalik sa putikan na pilit niyang tinatakasan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ilabas ang mga dokumentong nagpapatunay sa kataksilan ni Clarissa, ngunit ang bawat hininga niya ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kahihiyang nararamdaman niya ay mas masakit pa kaysa sa mga pasa sa kanyang balikat mula sa pagbubuhat ng sako. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rafael, ang pinto ng kainan ay muling bumukas. Pumasok si Mira. Suot ang asul na bestidang ibinigay ni Rafael. Bagamat simpleng tela lamang ito, ang paraan ng kanyang paglalakad ay puno ng dangal na hindi kayang bilhin ng anumang mamahaling hiyas. Dala niya ang isang maliit na folder na nakalimutan ni Rafael sa kanilang kwarto. Ang mga papeles na naglalaman ng mga bagong shipping routes na kanyang pinagpuyatang gawin. Napatigil ang lahat nang lumapit si Mira sa gitna ng tensyon. Nang makita ni Clarissa ang dating kasambahay na nakasuot ng maayos at mukhang disente, isang matinding galit ang sumiklab sa kanyang mga mata. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinuturing niyang basura ay mukhang mas masaya at mas marangal kaysa sa kanya. At narito rin pala ang babaeng ahas. Pang-uyam ni Clarissa, ang kanyang mukha ay nangangalit sa inggit. Tignan niyo nga naman, nagbihis tao ang katulong. Akala mo ba, Mira, kapag isinuot mo ang mga tira-tirang damit na binili ng lalaking ito, magiging kasing level mo na ako? Kahit balutin mo ang sarili mo ng ginto, amoy pawis at amoy uling ka pa rin. Lumapit si Clarissa kay Mira. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Napakagaling mong mangakit, no? Noong nasa mansyon pa tayo, kunwari ay napakabait mo. Pero ang totoo, hinihintay mo lang na bumagsak ang asawa ko para masilo mo siya. Magnanakaw ka, Mira. Magnanakaw ka ng buhay ng ibang tao. Sa gitna ng kanyang galit, itinaas ni Clarissa ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mira. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat upang mapatigil maging ang mga nagsisilbi ng pagkain. Sa lakas ng impact, bahagyang napalingon ang ulo ni Mira at ang kanyang labi ay nagsimulang mamula. Nakahanda na ang lahat na makitang iiyak at yuyuko si Mira tulad ng dati. Ngunit nagkamali sila. Dahan-dahang ibinalik ni Mira ang kanyang tingin kay Clarissa. Walang luha sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga ito ay puno ng isang apoy na matagal na niyang kinikimkim. Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, itinaas ni Mira ang kanyang sariling kamay at binalikan si Clarissa ng isang mas malakas at mas matunog na sampal sa kaliwang pisngi. Napaatras si Clarissa. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang kamay ay agad na humawak sa namamagang bahagi ng kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwalang ang isang dating tagahugas ng kanilang pinggan ay nagawang saktan siya. Hindi na ako ang katulong na kilala mo, Clarissa. Ang boses ni Mira ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 bato. Ang sampal na yon ay para sa lahat ng mga gabing hinayaan mong umiyak ang anak mo habang nagpapakasaya ka sa ibang lalaki. Ang sampal na yon ay para sa lahat ng paghihirap na ibinigay mo kay Rafael habang siya ang nagpapakapagod para sa'yo. Humakbang pasulong si Mira, dahilan upang mapaatras muli si Clarissa. Maaring wala kaming pera ngayon, ngunit mas mayaman kami sa'yo dahil meron kaming katapatan. At huwag na huwag mong sasabihing ninakaw ko ang buhay mo. Ikaw ang nagtapon ng buhay mo noong iniwan mo ang pamilya mo sa gitna ng ulan. Pinulot ko lang ang mga itinapon mo dahil para sa akin, sila ang tunay na kayamanan.
Tumayo si Rafael sa tabi ni Mira. Hinawakan ang kamay ng dalaga nang mahigpit sa harap ng lahat. Ang takot at kahihiyan sa kanyang puso ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding pagmamalaki sa babaeng nasa tabi niya. Tumingin si Rafael nang diretso kay Clarissa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pinalidad. Umalis ka na rito, Clarissa. Bago ko pa ipaalala sa lahat dito kung paano mo nilimas ang pondo ng kumpanya ko bago mo ako iniwan. Huwag mo akong piliting ilabas ang lahat ng baho mo sa harap ng mga kaibigan mo. Nanginig ang mga labi ni Clarissa sa matinding galit at kahihiyan. Nakita niyang ang mga tao sa paligid ay hindi na sa kanya nakikisimpatya, kundi sa magkaparehang nananatiling nakatayo nang matuwid sa gitna ng kanilang paninira. Walang nagawa si Clarissa kundi ang mabilis na lumabas ng kainan. Ang kanyang mga takong ay mabilis na bumabayo sa sahig habang pilit na itinatago ang kanyang mukha. Binalingan ni Rafael ang tagapamahala ng pantalan. Mister, humihingi ako ng paumanhin sa gulo. Ngunit kung ang basihan ng inyong pagtitiwala ay ang mga salita ng isang babaeng tumalikod sa kanyang pamilya, marahil ay hindi nga tayo nararapat na maging magkapareha sa negosyo. Ngunit kung ang hanap nyo ay isang taong alam kung paano bumangon mula sa kawalan, nandito ako. Ang tagapamahala ay dahan-dahang tumango. Muling kinuha ang ballpen at inilapag ang folders sa mesa. Ituloy natin ang usapan, Mr. Monteverde. Gusto ko ang mga taong may matibay na paninindigan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pulong, nakaupo si Mira sa kabilang mesa. Tahimik na pinagmamasdan si Rafael. Ngunit sa ilalim ng mesa, nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lihim na kanyang itinatago. Sa kanyang bag, naroon ang isang resibo mula sa isang pawn shop. Ang gintong kwintas ng kanyang ina ay hindi na niya mabubunot pa dahil ang pera ay nagamit na para sa kanila. At sa isang sulok ng kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang pangalang binanggit ng abogado ni Rafael sa telepono kaninang umaga. Gregorio de Leon. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Mira. Alam niyang sa bawat hakbang ng kanilang pagbangon, mas dumarami ang mga multo ng nakaraan na pilit silang hahabulin. Hindi sapat ang pag-ibig at katapatan para iligtas ang buhay ng isang bata mula sa malupit na tadhana. Ang mga salitang ito ay tila isang malamig na hatol na umalingaw-ngaw sa isip ni Rafael habang nakatitig sa puting kisame ng pampublikong ospital. Pagkatapos ng kanilang matagumpay na pagharap kay Clarissa sa kainan, akala ni Rafael ay nagsisimula na ang kanilang panalo. Ngunit ang buhay ay tila isang mapaglarong dagat. Bibigyan ka ng isang payapang dalampasigan bago ka hampasin ng mas malakas na alon. Bago sila makarating sa ospital, isang matamis at tahimik na sandali ang namagitan sa kanila sa loob ng kanilang maliit na kwarto sa tondo. Nakaupo si Rafael sa gilid ng banig. Hawak ang isang basong may maligamgam na tubig at isang malinis na tela. Maingat niyang idinampi ang tela sa namamagang pisngi ni Mira, doon sa bahaging tinamaan ng sampal ni Clarissa. Masakit pa ba? Mahinang tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sa bawat dampi ng kanyang kamay, ramdam niya ang init ng balat ng dalaga. Umiling si Mira, bagamat bahagyang napapikit sa hapdi. Hindi na po. Mas masakit pa noong makita kitang nahihirapan, Rafael. Ang sampal na ito ay mabilis lang mawala. Pero ang dangal mo na pilit nilang sinisira, iyon ang hindi ko matatanggap. Itinigil ni Rafael ang pagpupunas. Ibinaba niya ang tela at tinitigan ng malalim si Mira sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng bumbilya. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinigilan ang kanyang nararamdaman. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ng dalaga patungo sa likod ng tainga nito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa leeg ni Mira, nagdudulot ng isang kuryenteng tila nagpahinto sa pag-ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Bakit, Mira?
Bakit mo itinataya ang lahat para sa akin? Isang taong wala nang maibibigay sa'yo, kundi ang isang masikip na kwartong ito? Ang bulong ni Rafael ay puno ng damdamin. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Mira. Amoy ng dalaga ang halimuyak ng sabon at ang pamilyar na bango ng lalaking matagal na niyang minamahal sa katahimikan. Dahil noong wala akong kahit ano, noong namamatay ang nanay ko sa hirap, ang pamilya mo lang ang tumingin sa akin bilang tao. Sagot ni Mira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng kilig at lungkot. At dahil sa iyo, Rafael, natutunan kong ang tunay na kayamanan ay hindi nahahawakan, kundi nararamdaman. Sapat na ang mga salitang iyon upang burahin ang huling pader sa pagitan nila. Dahan-dahang iniyuko ni Rafael ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Mira. Ipinikit nila ang kanilang mga mata. Dinarama ang init ng hininga ng isa't isa. Walang halik, walang mabulaklak na salita, kundi isang banal na ugnayan ng dalawang kaluluwang pinagtagpo ng hirap at pinag-isa ng malasakit. Nang gabing iyon, natulog silang magkakasama sa iisang banig. Si Angel ay nasa gitna, payapang natutulog, habang ang mga kamay ni na Rafael at Mira ay magkahawak sa ibabaw ng maliit na tiyan ng bata. Ang kanilang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isa't isa, isang pangako na hindi sila bibitiw anuman ang mangyari. Ngunit ang katahimikan ng hating gabi ay binasag ng isang nakakatakot na tunog. Ang paghinga ni Angel ay naging mabilis at tila may humaharang sa kanyang lalamunan. Ang bata ay nagsimulang magpawis ng malapot at ang kanyang mga labi ay unti-unting nagkulay ube. Mabilis na nagising sina Rafael at Mira. Sa gitna ng dilim at kaba, binuhat ni Rafael ang anak at tumakbo sila palabas ng eskinita patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang bawat hakbang ni Rafael sa kalsada ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa semento ay sinasabayan ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Pagdating sa emergency room, mabilis na kinuha ng mga nurse ang bata. Naiwan sina Rafael at Mira sa lab. Kapwa hindi mapakali, kapwa nananalangin. Pagkalipas ng ilang oras na tila walang katapusan, lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha. Mr. Monteverde, naging matatag ang kondisyon ng bata sa ngayon. Ngunit may natuklasan kaming seryosong problema. Panimula ng doktor habang inaayos ang kanyang salamin. May congenital heart defect si Angel. Ang butas sa kanyang puso ay lumalaki at nagdudulot ng pressure sa kanyang mga baga. Iyon ang dahilan ng kanyang pagkahilo at panghihina nitong mga nakaraang araw. Nanginig ang mga tuhod ni Rafael. Napahawak siya sa sandalan ng upuan upang hindi mabuwal. Ano pong dapat nating gawin, Doc? Gagawin ko ang lahat. Kailangan niya ng agarang operasyon. Isang open heart surgery. Kung hindi ito magagawa sa loob ng susunod na 2 linggo, maaaring hindi na kayanin ng kanyang katawan ang susunod na pag-atake. Paliwanag ng doktor, ang boses ay puno ng simpatya. Ang problema, ang operasyong ito, kasama ang lahat ng gamot at hospital stay, ay aabot sa mahigit 500,000 piso. 500,000 piso. Ang halagang yon ay tila isang bundok na biglang humarang sa harap ni Rafael. Bagamat nagsisimula na siyang kumita, ang perang meron siya ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at kaunting ipon. Wala siyang ganoong kalaking halaga sa loob ng 2 linggo. Tumingin si Rafael kay Mira. Nakita niya ang dalaga na nakasandal sa pader. Ang mukha ay maputlang maputla at ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilin ang hikbi. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila, ang lahat ng pagsisikap na bumangon, ay tila gumuho sa isang iglap dahil sa katotohanang ang buhay ng kanilang anak ay may katapat na presyong hindi nila kayang bayaran. Sa gitna ng kadesperaduhan, isang anino ang lumitaw sa dulo ng hallway ng ospital. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng gamot at antiseptiko. Huminto ang tunog.
ng matutulis na sapatos sa harap ni Rafael, si Clarissa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang kanyang mapang-uyam na ngiti. Sa halip, ang kanyang muka ay seryoso, malamig, at tila may dalang isang mapanganib na alok. Narinig ko ang tungkol sa bata. Bungad ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Rafael. Hindi pinapansin si Mira. Alam nating dalawa na wala kang paraan para makuha ang perang yon sa loob ng 2 linggo. Pero ako, mayroon ako. At ibibigay ko sa iyo ang bawat sentimong kailangan ni Angel. Bahagyang nabuhayan ng loob si Rafael, ngunit alam niyang may kapalit ang lahat ng ito. Ano ang gusto mo, Clarissa? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarissa. Gusto kong bumalik ka sa akin, Rafael. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang tauhan. Isang buwan. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko, titiisin mo ang lahat ng gagawin ko, at kailangang layasan mo ang babaeng yan. Gawin mo yan, at ligtas ang anak mo. Tanggihan mo ako, at panoorin mong mawala ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa atin. Napatitig si Rafael kay Clarissa, at pagkatapos ay kay Mira, na ngayon ay nakatingin sa kanya na may mga matang puno ng sakit at pangamba. Ang tadhana ay muling naglatag ng isang pagpipilian, ang kanyang sariling dangal at ang pag-ibig ni Mira o ang buhay ng kanyang anak na nakasalalay sa kamay ng babaeng sumira sa kanya. Ang katahimikan sa hallway ng ospital ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat tibok ng puso ni Angel na makikita sa monitor sa loob ng silid ay tila isang segundong mabilis na nauubos. Sa harap ni Rafael, nakatayo ang babaeng nagpabagsak sa kanya. May hawak na tsekeng sapat upang dugtungan ang buhay ng kanilang anak. Ngunit ang kapalit ay ang muling pagpatay sa kanyang natitirang dangal. 1 buwan, Rafael. 1 buwan ka lang magsisilbi sa ilalim ng mga utos ko. Gagawin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa harap ni Marco at ng nanay ko. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay isang aso na bumalik sa kanyang amo dahil sa gutom at pangangailangan. Ang boses ni Clarissa ay puno ng kamandag. Bawat salita ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ni Rafael. At ang babaeng iyan, kailangang burahin mo siya sa buhay mo habang nasa ilalim ka ng kontrata ko. Ayokong makita ang anino niya malapit sa iyo. Napaatras si Rafael, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Tumingin siya kay Mira. Nakita niya ang dalaga na nakasandal sa malamig na pader ng ospital. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa kabila ng sakit, nakita ni Rafael ang isang kakaibang liwanag sa mga mata ni Mira. Ang liwanag ng isang ina na handang isuko ang sariling kaligayahan para sa kaligtasan ng kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Mira kay Rafael. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng lalaki. Ang kanyang haplos ay malambot, puno ng pagmamahal, at tila isang huling paalam na nagpiga sa puso ni Rafael. Gawin mo ang dapat, Rafael. Huwag mo akong isipin. Kahit anong mangyari, kakayanin ko. Ang mahalaga ay mabuhay si Angel. Iligtas mo ang bata, Rafael. Iligtas mo siya. Ang bulong ni Mira ay halos hindi marinig. Ngunit bawat kataga ay may bigat ng 1,000 sakripisyo. Pumikit ng mahigpit si Rafael. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang paningin ay nakatuon na lamang sa tseke na hawak ni Clarissa. Sa isang mabilis at masakit na desisyon, kinuha niya ang panulat mula sa bulsa ni Clarissa at nilagdaan ang kasunduan sa ibabaw ng kanyang palad. Kunin mo na ang pera. Ipa-opera mo na ang anak ko. At simulan na natin ang impyernong gusto mo. Malamig na wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Lumipas ang mga sumunod na araw na tila isang malabong panaginip para kay Rafael. Habang si Angel ay sumasailalim sa maselang operasyon, si Rafael ay pilit na inilalayo ni Clarissa. Hindi siya pinapayagang lumapit sa ICU at kailangan niyang sumama
sa bawat lakad ni Clarissa upang maging tagabuhat ng mga pinamili nito o tagabukas ng pinto sa harap ng mga dati niyang kaibigan. Tinitiis niya ang bawat pang-uuyam ni Marco, ang bawat panlalait ni Doña Aurora, lahat para sa buhay ni Angel. Ngunit sa likod ng bawat pangungutya, ang isip ni Rafael ay nasa ospital. Nasaan si Mira? Bakit hindi niya ito makita sa tuwing palihim siyang dumadaan sa waiting area? Isang hapon, habang naghihintay si Rafael sa loob ng sasakyan ni Clarissa sa labas ng isang gusali, napansin niya ang isang pamilyar na bulto ng tao sa kabilang kalsada. Ang babaeng suot ang luma, ngunit malinis na bestida, ay mabilis na naglalakad, patingin-tingin sa kanyang paligid na tila may iniiwasan. Si Mira. Ngunit bakit siya narito sa gitna ng Makati, malayo sa ospital at malayo sa Tondo? Sinamantala ni Rafael ang pagkakataong abala si Clarissa sa loob ng isang salon. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at sinundan ng dalaga sa gitna ng siksikan ng mga tao. Ang bawat yabag ni Rafael sa semento ay puno ng kaba at pagtataka. Nakita niyang pumasok si Mira sa isang matatayog na gusali na may nakasulat na malalaking letra, Paredes at Associates Law Office. Nagtago si Rafael sa likod ng isang malaking poste. Pagkalipas ng halos isang oras, lumabas si Mira kasama ang isang matandang lalaki na naka-Amerikana. Nakita ni Rafael na iniabot ng lalaki ang isang makapal na asul na folder kay Mira. Ang dalaga ay yumuko ng malalim bilang tanda ng paggalang at bago ito umalis, maingat nitong nilihim ang folder sa loob ng kanyang bag na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Naguluhan ang isip ni Rafael. Bakit nakikipagkita si Mira sa isa sa pinakamakapangyarihang law firm sa bansa? Saan siya kumuha ng lakas o koneksyon upang makapasok doon? At anong kinalaman ng folder na yon sa kanilang kasalukuyang paghihirap? Dahan-dahang bumalik si Rafael sa sasakyan bago pa siya mahuli ni Clarissa. Ngunit ang kanyang puso ay puno na ng mga bagong katanungan. Habang pinapanood niya ang pag-andar ng wiper ng sasakyan dahil sa mahinang ambon, isang alaala ang muling bumalik sa kanya, ang maliit at kupas na peklat sa pulso ni Mira at ang pangalang Gregorio de Leon na binanggit ng kanyang abogado. May isang malaking bahagi ng pagkatao ni Mira ang hindi niya alam. At habang tinitiis niya ang baohan ng mag-inang Clarissa at Aurora, tila ang tahimik na kasambahay ay may sariling laban na ginagawa sa dilim. Nang gabi ring iyon, nakatanggap si Rafael ng isang tawag mula sa ospital. Matagumpay ang operasyon ni Angel, ngunit may isang hindi inaasahang pangyayari. Isang misteryosong donor ang nagbayad ng lahat ng excess bills na hindi sakop ng tsekeng ibinigay ni Clarissa. At ang tanging hiling ng donor ay manatiling lihim ang kanyang pangalan. Tumitig si Rafael sa dilim ng kanyang kwarto sa mansyon ni Clarissa, kung saan siya ngayon ay nakakulong sa ilalim ng kontrata. Ang lahat ay tila gumagalaw sa direksyong hindi niya inaasahan. Sino ba talaga si Mira? At hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanang maaaring magpabago sa kapalaran nilang lahat? Ito ang papel na nagpapatunay na ikaw ay pag-aari ko na ngayon, Rafael. Huwag mong kakalimutang ang bawat hininga mo sa loob ng 30 araw ay may katumbas na halagang ibinayad ko para sa anak mo. Ang boses ni Clarissa ay tila isang malupit na hagupit na umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon ng mga Monteverde. Nakaluhod si Rafael sa makintab na sahig. May hawak na basahan at timba ng tubig. Ang bawat kuskos niya sa marmol ay tila pagbura sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Dito sa pasilyong ito, noong sila ay mayaman pa, kinuha niya ang unang mga hakbang ni Angel habang tumatawa silang mag-asawa. Ngunit ngayon, ang bawat kalyo sa kanyang tuhod ay paalala ng kanyang pagkakaalipin. Hindi sumagot si Rafael. Pinanatili niya ang kanyang tingin sa sahig, pinapanood ang sariling refleksyon sa basang marmol, isang refleksyon ng isang lalaking pagod, sugatan, ngunit may pusong nag-aapoy sa pagnanais na makitang muli
ang nangiti ng kanyang anak. Ang sakit ay hindi na sa kanyang mga kalamnan, kundi sa katotohanang kailangan niyang luhuran ang babaeng nagnakaw ng kanyang buhay upang mabuhay ang kanyang dugo at laman. Hanggang kailan kailangang mamatay ang dangal ng isang ama para lamang dugtungan ang hininga ng kanyang minamahal? Habang si Rafael ay nagtitiis sa loob ng mansyon, si Mira ay nasa loob ng isang malamig at tahimik na silid sa Paredes at Associates. Ang asul na folder na hawak niya ay naglalaman ng katotohanang mas mabigat pa sa gintong kwintas na kanyang isinuko. Ayon sa mga dokumento, si Mira ay hindi lamang isang simpleng anak ng mahirap na pamilya. Ang kanyang ama, si Gregorio de Leon, ay ang matalik na kaibigan at kasosyo ng ama ni Rafael na matagal nang pinaghahanap ng mga Monteverde. Miss Mira, ang lahat ng ari-arian ng inyong ama na ninakaw ni Doña Aurora sa pamamagitan ng pekeng pirma ay maaari na nating mabawi, paliwanag ni Attorney Paredes habang inaayos ang kanyang salamin. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Ang mga taong yon ay walang sinasanto. Nakatitig si Mira sa larawan ng kanyang ama sa loob ng folder. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Rafael. Alam ni Mira na ang lahat ng paghihirap ni Rafael ngayon ay bunga ng kasakiman ng pamilya ni Clarissa. Gusto niyang tumakbo sa mansyon at iligtas si Rafael, ngunit alam niyang kailangang maging matalino siya. Kailangan niyang hintayin ang tamang sandali upang pabagsakin ang mga mapangapi sa paraang hindi na sila makakabangon pa. Isang gabi, habang abala si Clarissa sa isang marangyang party, sa kabilang silid, inutusan niya si Rafael na linisin ang kanyang pribadong opisina. Habang pinupunasan ni Rafael ang mga alikabok sa ibabaw ng lamesa, aksidenteng nahulog ang isang maliit na susi mula sa ilalim ng planner ni Clarissa. Sa kuryosidad, sinubukan ni Rafael na buksan ang isang maliit na drawer sa gilid ng mesa. Doon tumambad sa kanya ang isang ledger. Ang bawat pahina nito ay naglalaman ng mga transaksyon sa ilalim ng Aurora Holdings. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa tibok ng puso ni Rafael ay ang isang serye ng mga tseke na nakapangalan kay Marco, mga bayad para sa Special Sabotage Services. Mayroon ding mga sulat mula sa isang hindi kilalang tao na nagbabanta kay Doña Aurora tungkol sa isang lupain sa asyenda. Anong ginagawa mo rito? Isang marahas na hila sa kanyang balikat ang nagpagulat kay Rafael. Si Marco ang nakatayo sa kanyang likuran. Ang mukha ay namumula sa galit at sa epekto ng alak. Mabilis na isinara ni Rafael ang drawer, ngunit huli na. Hinablot ni Marco ang kwelyo ni Rafael at walang awang itinulak ito patungo sa pader. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Nagmamanman ka, no? Pang-uuyam ni Marco habang idinidiin ang kanyang braso sa leeg ni Rafael. Huwag mong kalimutan ang lugar mo, Rafael. Isa ka na lang basahan dito. Isang maling galaw mo, mawawala ang suporta para sa anak mo. Naramdaman ni Rafael ang paninikip ng kanyang hininga. Gusto niyang lumaban, gusto niyang saktan ang lalaking nasa harap niya. Ngunit ang mukha ni Angel sa ICU ang pumigil sa kanya. Tiniis niya ang hapdi at ang panlalait. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang dinarama ang bawat insultong ibinabato ni Marco sa kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang oras, nang makaalis na ang lahat, palihim na lumabas si Rafael sa mansyon at nagtungo sa ospital. Mula sa labas ng salamin ng ICU, nakita niya si Mira. Ang dalaga ay nakaupo sa tabi ng higaan ni Angel. Mahigpit na hawak ang maliit na kamay ng bata. Kahit pagod, ang mukha ni Mira ay naglalabas ng isang uri ng kapayapaan na tila isang anghel na nagbabantay. Hindi pumasok si Rafael. Hindi siya maaring makita ni Mira na nasa ganitong kalagayan, puno ng pasa at mukhang talunan. Nanatili siyang nakatayo sa dilim ng hallway, pinagmamasdan ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay nadudurog sa tuwing naaalala niya ang distansyang inilagay ni Clarissa sa pagitan nila. Dahan-dahang kinuha ni Mira ang asul na folder mula sa kanyang bag at binuksan ito sa tapat ni Angel.
Huwag kang mag-alala, Angel. Malapit na tayong makalaya. Malapit ko nang ibalik kay papa mo ang lahat ng sa kanya. Konting tiis na lang. Bulong ni Mira sa natutulog na bata. Narinig ni Rafael ang bawat salita. Ang kanyang isip ay napuno ng pagtataka. Ano ang ibabalik ni Mira? Anong lihim ang hawak ng babaeng ito na palaging nasa kanyang tabi sa gitna ng unos? Bumalik si Rafael sa mansyon bago pa sumikat ang araw. Ang kanyang puso ay puno ng bagong determinasyon. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kanyang maliit na kwarto sa gilid ng garahe, hinarang siya ni Doña Aurora. Ang matandang Doña ay may hawak na isang sulat at ang mukha nito ay bakas ang matinding takot. Sino si Gregorio de Leon sa buhay mo, Rafael? Bakit may nagpadala sa akin ng sulat na nagsasabing ang anak niya ang magpapabagsak sa akin? Ang boses ni Doña Aurora ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Napatigil si Rafael. Tumingin siya ng diretso sa matanda. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. Hindi ko alam kung sino siya, Aurora. Pero kung natatakot ka, ibig sabihin ay totoo ang kanyang banta. At sana ay makita ko ang araw na yon. Isang malakas na sampal ang isinagot ni Aurora, ngunit hindi kumibo si Rafael. Tumingala lamang siya sa langit. Pinapanood ang unti-unting pagputok ng liwanag. Alam niyang ang buwan ng kanyang paghihirap ay malapit na ring matapos. At sa pagtatapos nito, ang lahat ng sikreto ay tuluyan ng mabubunyag. Sino ang tunay na kaalyado? At sino ang lihim na nagmamaniobra sa likod ng bawat hakbang ni Rafael? Ang bawat katanungan ay tila isang mitya na unti-unti nang nauubos. Ang huling pirma na ito ang tatapos sa iyo, Rafael. Mula sa araw na ito, ang pangalang Monteverde ay magiging isang alaala na lamang ng iyong pagkatalo. Ang boses ni Clarissa ay puno ng tagumpay habang nakaupo siya sa gitna ng mahabang lamesa sa loob ng boardroom ng Monteverde Corporation. Hawak niya ang isang mamahaling panulat. Handa nang ilagda ang dokumentong maglilipat ng lahat ng natitirang ari-arian ng kumpanya patungo sa Aurora Holdings. Sa tabi niya, si Marco ay nakangisi ng nakakaloko, habang si Doña Aurora ay nakatingin sa paligid na tila isang reyna na muling nakaupo sa kanyang trono. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, ang mabigat na pintong nara ng boardroom ay bumukas ng malakas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Pumasok si Rafael, ngunit hindi siya ang Rafael na nakasuot ng maruming damit at may hawak na basahan. Nakasuot siya ng isang dekalidad na itim na Amerikana. Ang kanyang tindig ay matuwid at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na matagal nang nawala. Kasunod niya si Attorney Sanchez at isang lalaking hindi pamilyar sa kanila, si Attorney Paredes. Ang pirma na yan, Clarissa, ay hindi magiging legal dahil ang kumpanyang sinusubukan mong nakawin ay mayroon ng bagong may-ari ng mayorya ng mga stocks. Ang boses ni Rafael ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong gusali. Tumayo si Marco. Ang mukha ay namumula sa galit. Anong kahibangan ito, Rafael? Pinalayas ka na rito. Wala kang karapatang pumasok sa silid na ito. Hindi pinansin ni Rafael si Marco. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang folder na naglalaman ng mga dokumentong ibinigay ni Arthur at ang ledger na nakuha niya mula sa opisina ni Clarissa. Narito ang lahat ng ebidensya ng sabotahe, money laundering, at ang ilegal na paglilipat ng pondo na ginawa niyo ni Doña Aurora. Ang bawat sentimong kinuha niyo ay nakatala rito, kasama ang inyong mga pirma. Nandilim ang paningin ni Doña Aurora. Kasalanan niyan, mga gawa-gawang kwento ng isang taong desperado. Desperado? Isang bagong boses ang sumingit mula sa pintuan. Pumasok si Mira. Suot niya ang isang elegante, ngunit simpleng puting damit. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng pagiging isang kasambahay. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig
ay puno ng kapangyarihan. Ang tunay na desperado, Doña Aurora, ay ang mga taong kailangang pumatay ng dangal ng iba para lang mabuhay sa luho. Inilahad ni Attorney Paredes ang isang sertipiko ng pagmamayari sa harap ng Board of Directors. Ito ang katibayan na si Miss Mira de Leon, ang nag-iisang tagapagmana ni Gregorio de Leon, ay ang nakabili ng 60% ng shares ng Monteverde Corporation sa pamamagitan ng isang lihim na auction noong nakaraang linggo. At ayon sa kanyang direktiba, ibinabalik niya ang buong pamamahala ng kumpanya kay Mr. Rafael Monteverde. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging nakakasakal. Ang mukha ni Clarissa ay unti-unting nawalan ng kulay. Naging maputla na tila isang bangkay. Ang panulat sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Lumikha ng isang maliit na tunog na tila hudyat ng kanyang huling pagkakataon. Hindi maaari ito. Mira, ang katulong! Ang nauutal na wika ni Clarissa. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkabigla. Lumapit si Rafael kay Clarissa. Kinuha niya ang mga dokumento ng krimen at isa-isang isinaboy ang mga ito sa harap ng kanyang dating asawa. Ang mga papel ay nagliparan sa hangin, tila mga puting talulot ng isang patay na pangarap na bumagsak sa balikat ni Clarissa. Ito ang karma mo, Clarissa. Ang babaeng tinawag mong basura ang siyang nagligtas sa kumpanyang sinira mo. At ang lalaking tinawag mong talunan ang siyang maglalagay sa inyo sa likod ng rehas. Malamig na wika ni Rafael. Kasabay nito, ang pinto ay muling bumukas at pumasok ang ilang mga pulis. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay pumuno sa silid. Si Marco ay sinubukang tumakas sa kabilang pinto, ngunit mabilis siyang naharang. Si Doña Aurora ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding kahihiyan, habang ang mga flash ng kamera ng mga media na kanina pa pala naghihintay sa labas ay nagsimulang kislap-kislap sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Rafael ang isang kakaibang titig mula kay Clarissa. Hindi ito titig ng pagsisisi, kundi ng isang baliw na determinasyon. Habang dinadala siya ng mga pulis palabas, dumaan siya sa tabi ni Rafael at bumulong ng isang pangungusap na nagpalamig sa dugo ng lalaki. Akala mo ba nanalo ka na? Hindi mo pa nakukuha ang lahat, Rafael. Sa oras na ito, baka wala na ang kaisa-isang dahilan ng iyong paglaban. Agad na kinabahan si Rafael. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ng ospital. Walang sumasagot sa istasyon ng nurse. Sa gitna ng kanyang tagumpay, isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Mira, si Angel! Sigaw ni Rafael habang mabilis na tumatakbo palabas ng boardroom, hindi na alintana ang mga taong bumabati sa kanya. Mabilis silang sumakay sa sasakyan at nagtungo sa ospital. Ang bawat segundo sa loob ng elevator ay tila isang taon ng paghihirap. Nang makarating sila sa palapag ng ICU, nakita nilang nakabukas ng malawak ang pinto ng silid ni Angel. Ang nurse na nakatalaga doon ay nakahandusay sa sahig, tila hinimatay pagkatapos ng isang matinding pagkakaumpog. Pumasok si Rafael sa loob ng silid. Ang kama ni Angel ay bakante. Ang mga tubo ng swero ay putol at ang monitor ng puso ay naglalabas ng isang mahaba at nakatutulig na tunog dahil wala na itong nasasagap na tibok mula sa pasyente. Ang bintana ng silid ay nakabukas at ang tanging naiwan sa ibabaw ng unan ng bata ay isang maliit at maduming kulay rosas na gumamila, ang bulaklak na inuwi ni Mira noong nakaraang linggo. Napaatras si Rafael, ang kanyang tuhod ay bumigay hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang kanyang tagumpay sa kumpanya ay biglang naging walang kwenta. Sa isang iglap, ang langit na muli, sanang bumubukas, ay tuluyan ng nagdilim. Angel! Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Ang hiyaw ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway ng ospital, isang hiyaw ng isang amang muling nawalan ng lahat sa gitna ng kanyang inaakalang pagbawi. Nasaan ang anak ko? Isang buhay ang kinuha niyo sa akin,
Sisingilin ko kayo ng higit pa sa impyerno. Ang hiyaw ni Rafael ay tila isang sugatang hayop na nagwawala sa loob ng bakanting silid ng ospital. Ang kanyang mga kamay na kanina lamang ay humahawak sa mga dokumento ng tagumpay, ngayon ay nanginginig habang pinipiga ang maliit at maduming gumamela na naiwan sa unan. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila mga patak ng dugo na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang tagumpay ay naging isang sumpa. Nakatitig siya sa bakanting kama. Ang init na iniwan ng katawan ni Angel ay unti-unti nang naglalaho, pinalalitan ng nakamamatay na ginaw ng kawalan. Ang tunog ng mga yabag ng mga nurse at security guard sa labas ay tila malalayo at malabong ingay sa kanyang pandinig. Ang buong mundo ni Rafael ay huminto sa isang masakit na katotohanan. Wala ang kanyang anak. Sa tabi niya, si Mira ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa putol na tubo ng swero na dahan-dahang nagpapatak ng likido sa sahig. Ang bawat patak ng swero sa semento ay tila tunog ng isang orasan na mabilis na nauubos. Ngunit sa halip na humagulgol, makikita ang isang nakakatakot na kalmado sa mukha ni Mira. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng papel na nakasuksok sa ilalim ng unan, isang bagay na hindi napansin ni Rafael sa gitna ng kanyang pagwawala. "Rafael, tumigil ka! Makinig ka!" Ang boses ni Mira ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad na tila nagmula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Hindi pa tapos ang laban. Alam ko kung nasaan sila. Sa loob ng papel ay may nakasulat na isang address sa isang lumang warehouse sa gilid ng ilog sa Pasig. Isang lugar na pagmamay-ari ng pamilya ni Marco. Walang sinayang na sandali ang dalawa. Sa kabila ng panganib, mabilis silang sumakay sa sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila isang karera laban sa kamatayan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalaki at mabibigat, na tila nakikiramay sa bigat ng dibdib ni Rafael. Pagdating nila sa warehouse, ang paligid ay nababalot ng kadiliman. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang aandap-andap na ilaw ng mga poste sa malayo. Ang amoy ng kalawang lumang langis at nabubulok na basura ay humahalo sa malamig na hangin. Dahan-dahan silang pumasok sa loob. Ang bawat hakbang sa maduming sahig ay lumilikha ng mahinang tunog ng pagkuskos ng sapatos sa buhangin at alikabok. "Andito na kami, Marco. Labas. Harapin mo ako. Huwag ang isang batang walang malay." Sigaw ni Rafael. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak at bakanting espasyo. Mula sa itaas na bahagi ng warehouse, sa isang madilim na scaffold, lumitaw ang anino ng isang lalaki, si Marco. Hawak niya ang isang flashlight na itinutok niya ng diretso sa mga mata ni na Rafael, dahilan upang mapapikit sila sa silaw. Sa tabi niya, nakaupo sa isang lumang silya si Angel. Ang bata ay nakatali ang mga kamay, may busal sa bibig, at ang mga mata ay punong-puno ng luha at matinding takot. "Masyado kang naging kampante, Rafael." Pang-uuyam ni Marco. Ang boses ay garalgal dahil sa desperasyon. "Akala mo ba hahayaan ko kayong maging masaya habang ako ay nabubulok sa kulungan? Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo." Itinutok ni Marco ang isang matalim na bakal sa direksyon ni Angel. Ang bawat paggalaw ng bakal ay tila isang kidlat na tumatama sa puso ni Rafael. "Isang hakbang pa, Rafael, at tatapusin ko ang hininga ng batang ito. Gusto kong makita kung paano ka mabubuhay sa gitna ng iyong mga milyon habang ang anak mo ay nasa ilalim na ng lupa." "Huwag! Parang awa mo na, Marco." Pagsamo ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagluha. "Kunin mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, lahat. Ibalik mo lang ang anak ko." Ngunit bago pa man makasagot si Marco, humakbang pasulong si Mira. Ang kanyang muka ay walang bakas ng takot. Tumingala siya kay Marco, ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Marco, kilala mo ako. Alam mong wala akong takot na pumatay o mamatay para sa batang yan. Ang boses ni Mira ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. Ang perang hinahanap mo ay wala kay Rafael. Nasa akin. Lahat ng shares na binili ko, lahat ng yaman ng ama ko, ibibigay ko sa'yo. Pakawalan mo lang si Angel. Napatigil si Marco. Ang kasakiman sa kanyang mga mata ay panandaliang namayani sa kanyang galit. Habang nagkakagulo ang isip ni Marco, maingat na binuksan ni Mira ang kanyang bag at naglabas ng isang makapal na bundle ng pera at mga dokumento. Inihagis niya ito sa gitna ng warehouse. Ang mga papel ay nagliparan sa maduming sahig. Sa pagkakataong yon, habang nakatuon ang pansin ni Marco sa pera, mabilis na kumilos si Rafael. Inakyat niya ang mga hagdan ng bakal nang walang takot sa taas o sa panganib. Ang tunog ng mga bakal na yumanig dahil sa kanyang mabilis na pagtakbo ay pumuno sa bodega. Nang mapansin ni Marco ang paglapit ni Rafael, huli na. Nagpambuno ang dalawang lalaki sa itaas ng scaffold. Ang bawat suntok at tulak ay may kasamang tunog ng pagtama ng laman sa bakal at ang pag-ugong ng mga lumang kagamitan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na umakyat si Mira patungo kay Angel. Maingat na tinanggal ni Mira ang busal sa bibig ng bata. Ang unang salitang lumabas sa mga labi ni Angel ay isang mahinang tawag na nagpabagsak sa huling pader ng emosyon ni Mira. Mama, natatakot po ako. Hikbi ni Angel habang isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Mira. Niyakap ni Mira ang bata ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhok ni Angel. Pikit ka lang anak. Andito si nanay. Hindi ka pababayaan ni nanay. Hinding-hindi. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Mira ang sarili na nanay. Isang panata na selyado ng dugo at sakripisyo. Sa kabilang bahagi ng scaffold, isang malakas na tunog ng pagkakalabog ang narinig. Ang semento sa ibaba ay yumanig nang bumagsak ang isang mabigat na bagay. Si Marco ay nawalan ng balanse at nahulog patungo sa mga nakasalansang na lumang kargamento. Ang tunog ng mga kahoy na nabali at mga bakal na bumagsak ay naghudyat ng pagtatapos ng kanyang kalupitan. Si Marco ay nanatiling nakahandusay, hindi na gumagalaw, habang ang mga sirena ng pulis ay nagsisimulang umalingaw-ngaw sa paligid ng warehouse. Mabilis na bumaba si Rafael at sinalubong ang mahigpit na yakap ni Mira at Angel. Sa gitna ng madilim, madumi, at mapanganib na warehouse, nagyakap ang tatlo. Ang ulan sa labas ay tila naging isang basbas na naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Wala ng Monteverde o De Leon. Wala ng amo o katulong. Ang naroon lamang ay isang pamilyang binuo ng pag-ibig sa gitna ng mga guho. Ngunit habang hinihintay nila ang pagpasok ng mga awtoridad, napansin ni Rafael ang isang kakaibang bagay. Sa bulsa ng nahulog na si Marco, may isang cellphone na patuloy na umiilaw. Isang pangalan ang nakasulat sa screen na tumatawag. Isang pangalan na hindi nila inaasahan. Doña Aurora. Kahit nasa loob na ng presinto ang matandang Doña, tila meron pa rin itong huling baraha na balak ilabas. Ang tanong ay, hanggang saan ang kayang gawin ng isang halimaw upang hindi mawala ang kanyang korona? Tapos na ang lahat, Rafael. Wala na tayong babalikan pa, kundi ang mga abo ng ating pagkakamali. Ang boses ni Rafael ay tila isang malalim na bulong na humalo sa amoy ng antiseptiko at malamig na hangin ng silid sa ospital. Matapos ang madugo at madilim na gabi sa warehouse, muling naibalik si Angel sa kanyang higaan. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang umaangat at bumababa sa ilalim ng puting kumot. Ang tunog ng monitor ng puso ay nagbibigay ng isang regular at payapang ritmo. Malayo sa nakatutulig na hiyaw ng panganib kanina, nakatayo si Rafael sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng unti-unting pagputok ng liwanag sa labas. Ang lungsod ay nagsisimulang magising, ngunit para sa kanya, ito ang unang araw ng isang bagong buhay.
Sa kanyang tabi, si Mira ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa maliit na palad ni Angel. Ang bawat daliri ng dalaga ay tila ayaw nang bumitaw. Natatakot na sa isang kisap mata, ay muling mawala ang batang itinuring na niyang sariling anak. Lumapit si Rafael at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Mira. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ng dalaga. Isang panginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpapakawala ng lahat ng tensyon na dinala nito sa loob ng maraming buwan. Patawad, Mira. Patawad sa lahat ng hirap na idinulot ko sa iyo. Ang boses ni Rafael ay puno ng pagsisisi. Dinala kita sa gitna ng aking kaguluhan at muntik ka nang mapahamak dahil sa aking kahinaan. Umiling si Mira, dahan-dahang tumayo at hinarap ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat at iyak, ngunit meron itong ningning na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Rafael. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagsasama sa ginhawa. Ito ay tungkol sa pananatili sa gitna ng bagyo. At sa bawat sugat na natamo natin, doon natin nahanap ang tunay nating lakas. Kinabukasan, nagtungo si Rafael sa presinto upang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Sa loob ng malamig na interrogation room, nakaupo si Clarissa. Wala na ang kanyang marangyang alahas, wala na ang kanyang mapang-uring tingin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay nababalutan ng takot at pagsisisi. Nang makita niya si Rafael, mabilis siyang tumayo at idinikit ang kanyang mga palad sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Rafael, please, iligtas mo ako rito. Si Mama, si Doña Aurora ang may kasalanan ng lahat. Pinilit niya lang ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ko gustong saktan si Angel. Tumingin si Rafael nang diretso sa mga mata ni Clarissa. Wala na siyang nararamdamang galit, kundi isang matinding pagkapagod at awa. Pinatawad na kita, Clarissa. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng puot sa puso ko habang nagsisimula ako ng bagong buhay. Pero ang batas ay batas. Kailangan mong pagbayaran ang bawat luha ni Angel at ang bawat patak ng dugo ni Mira. Mula sa kabilang selda, narinig ang isang mahina at garalgal na boses. Si Doña Aurora. Ang matandang donya ay nakayuko sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang rosaryo na hindi naman niya alam kung paano gamitin ng tapat. Ang kanyang huling card, ang pagtawag kay Marco upang itakas sila, ay naging mitya ng sarili niyang pagbagsak. Si Marco ay nasa kritikal na kondisyon sa kabilang ospital at ang lahat ng kanilang ari-arian, kabilang ang mansyon, ay kinumpiska na ng gobyerno dahil sa mga ilegal na transaksyon. Nilisan ni Rafael ang presinto nang hindi na muling lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa malamig na pader ng kulungan ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang kaluluwa. Pagbalik niya sa ospital, nakita niya si Mira na inaayos ang mga gamit ni Angel. Lalabas na ang bata sa hapon na yon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Mira, nagbibigay dito ng isang malaanghel na anyo. Sa kanyang bag, nakasuksok ang asul na folder, ang katibayan ng kanyang muling pagbawi sa yaman ng kanyang ama. Rafael, handa na ba kayo? Nakangiting tanong ni Mira. Lumapit si Rafael at dahan-dahang kinuha ang folder mula sa bag ni Mira. Inilapag niya ito sa lamesa at hinawakan ng magkabilang kamay ng dalaga. Mira, ibigay mo ang yaman na ito sa isang foundation para sa mga batang may sakit sa puso. Ayaw kong magsimula tayo gamit ang pera mula sa nakaraan. Wika ni Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gusto kong bumuo tayo ng sarili nating tahanan, mula sa wala, mula sa ating sariling pawis, gaya ng ginawa natin sa Tondo. Napatitig si Mira kay Rafael at isang malapad na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Ito ang lalaking kanyang minahal, ang lalaking mas pinili, ang dangal at tunay na pag-ibig kaysa sa mabilis na kayamanan. Handa ako, Rafael. Kahit saan, basta magkakasama tayong tatlo, sagot ni Mira. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, si Rafael ay karga si Angel sa kanyang kaliwang braso, habang ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Mira. Ang bawat yabag nila sa semento ay may dalang tunog ng pag-asa. Ang hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha, tila isang banayad na halik mula sa tadhana. Ngunit bago sila makarating sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit sa kanila at nag-abot ng isang sobre. Walang nakasulat na pangalan sa labas. Nang buksan ito ni Rafael, tumambad ang isang gintong kwintas na may maliit na palawit na krus. Ang kwintas ni Mira na kanyang isinangla noong gabing handa nang sumuko si Rafael. May kasama itong maliit na sulat. Ang mga pusong tapat ay palaging nakakahanap ng daan pabalik sa kanilang tunay na kayamanan. Attorney Sanchez. Napahinto si Mira. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Isinuot ni Rafael ang kwintas sa leeg ni Mira at sa gitna ng mataong kalsada, hinalikan niya ang noo ng dalaga habang si Angel ay nakayakap sa kanilang dalawa. Ang bagyo ay lumipas na. Ang mga guho ay naging pundasyon ng isang mas matibay na tahanan. At sa bawat tibok ng kanilang puso, ang pangako ng katapatan ay mananatiling buhay, kasing tatag ng Nara at kasing dalisay ng unang sikat ng araw. Lumipas ang isang taon mula nang ang huling alon ng bagyo ay humampas sa buhay ni Rafael at Mira. Ang dating ingay ng mga sigawan at tunog ng mga posas ay napalitan na ng malamyos na awit ng mga ibon sa labas ng isang simpleng tahanan sa probinsya ng Batangas. Dito, sa gitna ng malawak na lupain na may mga puno ng nara at mababangong bulaklak, natagpuan ng pamilyang Monteverde ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Ang umaga ay binabalot ng amoy ng bagong sayang na kanin at sariwang kape. Nakatayo si Rafael sa beranda. Pinapanood ang pagsikat ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at maong. Ngunit ang kanyang mukha ay mas maliwanag pa kaysa noong siya ay bilyonaryo pa. Ang kanyang bagong kumpanya sa logistic na itinayo niya mula sa maliit na puhunan at tapat na paggawa ay unti-unti nang kinikilala sa industriya. Hindi na siya ang leon na nananakot, kundi isang pinunong iginagalang dahil sa kanyang malasakit. Lumabas si Mira mula sa kusina. Suot ang asul na bestidang itinatago niya bilang alaala ng kanilang simula. Ang kanyang gintong kwintas ay lalong kumikinang habang tinatamaan ng sikat ng araw. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanya at inakbayan ang dalaga. Ang init ng kanilang mga katawan na magkadikit ay sapat na upang burahin ang bawat alaala ng ginaw noong sila ay nasa tondo pa. Rafael, tignan mo si Angel. Ang bilis niyang lumaki. Parang kailan lang, karga-karga mo siya sa ulanan. Nakangiting wika ni Mira habang nakatingin sa batang masayang naglalaro sa damuhan kasama ang isang maliit na aso. Hinalikan ni Rafael ang sentido ni Mira. Dahil iyon sa'yo, Mira. Ikaw ang nagtanim ng pag-asa sa mga guho ng buhay ko. Kung hindi dahil sa panata mo, baka hanggang ngayon ay nakalubog pa rin ako sa dilim. Sa loob ng isang malamig at madilim na silid sa Correctional Institute for Women, nakaupo naman si Clarissa sa gilid ng kanyang manipis na higaan. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging may kulay ay maputla na ngayon at ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kawalan. Sa bawat tunog ng pagkakandado ng rehas tuwing gabi, naaalala niya ang bawat pagkakataong sinayang niya, ang bawat yakap ni Angel na kanyang itinakwil, at ang tapat na pag-ibig ni Rafael na kanyang nilaro. Ang pagsisisi ay tila isang anay na unti-unting umuubos sa kanyang pagkatao. Alam niya na kahit makalabas siya pagkalipas ng maraming taon, ang kanyang pangalan ay mananatiling isang babala
Sa lahat ng mga pusong nabulag ng kasakiman, si Doña Aurora naman ay nanatiling tahimik sa loob ng infirmary ng kulungan. Ang kanyang korona ng kapangyarihan ay tuluyan ng nadurog. Wala nang bumibisita sa kanya, wala nang tumatawag sa kanya ng Donya. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mahinang paghinga, isang paalala na sa huli, ang tao ay ibabalik sa lupa nang walang dalang kahit isang sentimo. Nang sumapit ang hapon, nagtipon ang lahat sa ilalim ng isang malaking puno ng nara sa gitna ng kanilang hardin. Isang simpleng mesa ang nakalatag, puno ng mga pagkaing pinagsikapan nilang lutuin. Dumating si Attorney Sanchez at si Attorney Paredes, ang mga taong naging tulay upang makamit ang katarungan. Ang tawanan ay umalingaw sa hangin, mga tunog na nagpapatunay na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa laki ng bank account. Tumayo si Rafael at itinaas ang kanyang baso ng juice. Sa araw na ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ating tagumpay sa negosyo o sa batas. Ipinagdiriwang natin ang kapatawaran. Pinatawad ko na ang nakaraan upang magkaroon ng puwang ang kasalukuyan. At higit sa lahat, ipinagdiriwang natin ang babaeng hindi bumitaw sa akin nung wala akong kahit ano. Lumingon si Rafael kay Mira at sa harap ng kanilang mga kaibigan, lumuhod siya sa damuhan. Kinuha niya ang isang simpleng singsing na pilak mula sa kanyang bulsa. Mira de Leon, salamat sa pagiging nanay kay Angel at salamat sa pagiging anghel sa buhay ko. Papayag ka bang maging asawa ko sa harap ng Diyos at ng tao, sa hirap at sa tunay na ginhawa? Ang mga luha ni Mira ay pumatak, kasing dalisay ng hamog sa umaga. Oo, Rafael. Kahit kailan, kahit saan. Ang puso ko ay matagal nang nakatali sa'yo, mula pa sa mansyon hanggang sa eskinita. Mabilis na tumakbo si Angel patungo sa kanila at niyakap ang kanyang mga magulang. Mama Mira, Papa Rafael, I love you po. Ang masayang sigaw ng bata na nagpatawa sa lahat ng naroon. Ang kwento ni na Rafael at Mira ay nag-iwan ng isang mahalagang aral sa bawat pusong nakikinig. Ang buhay ay parang isang gusali na maaaring gumuho sa isang iglap, ngunit hanggat may isang taong tapat na mananatili sa iyong tabi upang pulutin ang mga piraso, laging may pagkakataong makabuo ng isang mas magandang bukas. Ang katarungan ay maaaring matagal dumating, ngunit ang tunay na kayamanan ay ang mga taong hindi ka iiwan kahit pa ang tanging maiaalok mo na lamang ay ang iyong mga luha. Sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ay hindi lang isang damdamin. Ito ay isang panata, isang sakripisyo, at isang walang hanggang pasasalamat. At sa bawat paglubog ng araw sa Batangas, ang pamilyang Monteverde ay natutulog ng mahimbing dahil alam nilang ang kanilang kayamanan ay nasa loob ng kanilang mga bisig at ang kanilang kinabukasan ay nakasulat na sa mga bituin ng pag-asa.